Hindi nakatanggi kay amo, kaya kahit sa loob ng tubuhan ay tuloy ang laban. Mairaos lang ang init ng aming katawan. Manahimik kayo, parating si Mr. University. Narinig ni Alaina na sinabi ng isa sa mga kaumpukan. Hindi niya matukoy kung sino iyon, pero tama ito. Parating ang kanilang Mr. University na crush yata ng buong campus. Siyempre hindi naman siya pahuhuli. Crush din niya ito. At sino naman ang hindi magkakagusto sa lalaki? Higit pa sa artistahin ng dating. Hindi lang iyon, mayaman pa. He's a total package. Hello, Rendon. Ang gwapo mo talaga. Hello, girls. Tumigil naman ang lalaki at nakangiting nakatingin sa kanilang lahat. Break nyo ba? Tanong pa nito. Oo isang oras. Kumusta ka na? Okay naman. Thanks. Tahimik lamang si Alaina habang nakikipaghuntahan si Mr. University sa kanyang mga kasamahan. Nakakalunod ang presensya nito. He's bigger than life. Ang hirap baliwalain. Hindi niya pagsasawa ang pagmasdan ang mukha nito. Graduating student din kayong lahat, hindi ba? Tanong ulit ng lalaki. Yes, we are. Panabay na sagot ng mga kababaihan. Isang buwan na lang, tugon ng lalaki. Oo nga Naku Renton, mamimiss talaga namin ang iyong kapugian. Naks naman, nakangiting sambot ng binata. Don't worry, magkikita pa naman siguro tayong lahat pagkatapos nating mag-graduate. Sana nga Rendon, sana nga. O paano, maiiwan ko na muna kayo. Salamat sa time Rendon. Bahagyang nagsalubong ang paningin nila ng lalaki. Sumikdo talaga ang puso ni Alaina, lalo na nangitian siya nito. Masaya na siya sa ganoon. Pero bakit ganun? Walang napabalitang may nobya siya. Narinig niyang sabi ng isang babae. Focus daw kasi siya sa kanyang pag-aaral. Kita mo ha, magna cum laude siya. Kahit na mayaman na siya, nagpupursige pa rin. Kahanga-hanga talaga si Rendon. Sana maisipan niya akong ligawan. Wika pa ng isa. Asa ka pa? Tudyo ng isang babae. Ang hard mo ha? Bakit? Maganda naman ako Oo nga, hindi ko naman sinabing pangit ka. Ang ganang akin lang, huwag mag-ambisyon ng todo. Mahirap kasi ang ganun. Tayo mga iha, malabong patulan ng tipo ni Rendon Venezuela. Pumagit na ang tunog ng bell. Haya na, oras na para mag-aral uli. Nangingiti na lamang si Alaina na sumunod sa mga ito. Pagkatapos ng subject na iyon, may isa pa siyang klase bago umuwi. Pagpitada ng alas 5, naglalakad na siya pauwi sa kanila. Mula sa university, sumakay siya ng jeep. Pagbaba niya ng jeep, kailangan pa niyang maglakad ng 10 minuto para marating ang kanilang bahay. Pagdating sa kanila, walang katao-tao. Napilitan tuloy siyang padalhan ng text ang ina kung saan nagpunta ang mga ito. Malapit din sa kalahating oras ang nagdaan nang sumagot ang kanyang nanay. Sumunod ka rito sa mansyon. Ha? May ano riyan? Ganting tanong niya sa text. Hindi mo alam? Birthday ngayon ni Sir Rendon. Paano ba niya nakalimutan ang kaarawang iyon ng lalaki? Nagmamadali siyang kumilos para sumunod sa mansyon. Dala ang flashlight, binagtas niya ang damuhan. Kung tutuusin, masukal ang kanyang dadaanan, pero sanay na rin naman siya. Kung ilang beses na niyang binagtas ang daanang iyon, biglang napatilis si Alaina nang mula sa tubuhan, may lalaking lumabas at patakbong palapit sa kanya. May hawak na tablang nakataas. Halatang ihahambalos sa kanya. Gayon na lamang ang kanyang takot kaya nagtatatakbo siyang nagsisisigaw at humingi ng tulong. Sa kabila ng kaniyang pagtitili at pagtakbo ng matulin, isang malutong na tawa ang nagpatigil sa kanya.
Nilingon niya ang lalaki at natatawa pa rin itong palapit sa kanya. Habol niya ang paghinga na pilit na kinakalamay ang sarili. Ano ka ba naman? Tinakot mo talaga ako. Plano mo ba akong patayin sa nerbiyos? Singhal niya sa lalaki. Hindi naman, tugon nito. Grabe kang magbiro. Subalit iba ang isinagot sa kanya ng lalaki. Hinila siya nito palapit dito at mariing hinagkan sa labi. Bumilis na naman ang tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi na iyon ang unang beses na naglapat ang kanilang labi. May usapan tayo. Bulong nito sa gitna ng halikan nila. Nangako ka ngayong araw mo ibibigay sa akin ang gusto ko. Natatakot ako eh. Sambit niya. Wala namang dahilan para matakot ka. Akong bahala sa'yo. At muli siya nitong hinalikan sa labi. Halika, doon tayo. Saan? Basta. Napasunod si Alayna rito nang hawakan siya sa kamay. Papasok sila ng tubuhan. Gamit nilang ilaw ang dala niyang flashlight. Tahimik ang paligid liban sa ingay ng mga insekto. Hindi nito binitiwan ang kanyang kamay. Sa kabila niyon, nanatili ang kaba sa kanyang dibdib. Pero naroon din ang excitement. Baka hinahanap ka sa inyo. Siguradong maraming tao roon. Hayaan mo sila. Hindi niya masabi kung gaano sila katagal na naglakad sa gitna ng tubuhan hanggang sa makita niya ang isang kubo. Madilim, walang kailaw-ilaw. Pumasok sila roon, tapos sinindihan nito ang gasera. Kaninong bahay ito? Tanong ni Alayna. Akin. Sa'yo? Tambayan ko ito. Hindi ko yata alam yon. Sadya ko naman talagang hindi ipinaalam sa'yo, no? Napalunok si Alayna. Baka may dumating. Wala. Ikinakabahan ako eh. May papag doon na may kutson. Magkatabi silang naupo sa gilid niyon. Tapos muli siyang hinalikan sa labi ni Rendon. Sa pagkakataong iyon, mas maalab. Nadala naman si Alayna sa ginagawang iyon ng lalaki. Unti-unti siya nitong inihiga sa kutson. Wala na ang kabang kaniyang nararamdaman, kundi excitement na. Sa malamlam na ilaw ng gasera, hinubad na nito ang suot na polo shirt. Hindi na rin ito nagdadalawang isip pa na hubarin ang pantalon. Nakita niya ang halos kahubda nito na hindi lamang siya ang nakasaksi, kundi ang ilang libong nanonood ng pageant na sinalihan sa university. Doon ay naka-trunks si Rendon. Subalit sa pagkakataong iyon, hindi trunks ang suot nito, kundi briefs. Naupo ito sa gilid ng kama at tinanggal ang kanyang blosa. Nahihiya siya, pero may usapan sila ng lalaki. Nagawa nitong mahubad ang blosa niya. Isinunod dito ang kanyang palda. Kasunod niyon dumagan sa kanya si Rendon. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Batid ni Alayna na wala nang urungan iyon. At gagawin niya iyon dahil sa gusto niya, hindi dahil sa napipilitan lamang siya. Mahal niya ito kahit na walang linaw kung ano talaga ang nararamdaman sa kanya ng binata. Kung pagbabasihan niya ang atensyong ipinapakita sa kanya ni Rendon, gusto niyang isiping mahal siya nito. Magkababata sila, sabay na halos nagkaisip, kaya sa paglipas ng panahon, lihim niya itong minahal. Walang sinabi ang binata kung ano ang nararamdaman sa kanya. Nirerespeto niya iyon, lalong ayaw niyang magtanong. Okay lang sa kanya kung siya lang ang nagmamahal at kahit kahibangan man iyon. Nagawa na nitong matanggal ang kanyang bra. Hindi ito nagsayang ng panahon na pagtuunan ng pansin ang kanyang dibdib. Kakaibang sensasyon iyon na hindi magawang maipaliwanag ni Alayna hanggang sa tuluyan na nitong tanggalin ang panghuli niyang saplot sa katawan. I'm taking you now. Wala siyang sagot sa ibinulong na iyon ng lalaki. Bagkus ay lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakayakap dito. Hinanda niya ang sarili sa gagawin nito. Imbis na mapakagat labi, hindi nito nilubayan ang labi niya. Gone away the pain. Ang mga sumunod na sandali,
kaligayahang hindi niya malilimutan. Kung ang mga kakilala niyang kababaihan ay labis na pinapangarap si Rendon Venezuela, siya naman ay nakakalamang na sa mga ito. Sa mga kaklase niya sa university, walang nakakaalam na kababata niya ito. Halos maglaway ang mga ito sa binata, samantalang tahimik lamang siya. Tapos hindi rin sila nag-uusap ng lalaki sa university premises. Kung focus ang binata sa pag-aaral, ganoon din naman siya. Magkaiba naman kasi ang kanilang kurso. Nakikisama na lamang siya sa mga kakilalang pinapantas siya ito. Hindi nga dumating sa punto na magkaklase sila kahit sa anong subject. Kahit na magtapat ang landas nila sa university, wala rin silang imikan. Parang ang hindi sila magkakilala. Kagustuhan iyon ni Alaina dahil batid niyang magiging center of attraction ito. Ayaw niyang maipit at hindi nga siya nagkamali. Kahit na magkakababata sila, ang tsansang namuo sa kanilang pagitan ay masasabi niyang hindi pilit, basta na lamang naganap ng hindi sinasadya. Ang pabiro nitong halik sa kanyang pisngi ay nauwi sa kanyang labi hanggang sa maging tuloy-tuloy iyon. Kung ang iba ay naghahangad na mahagka ni Rendon, siya naman sinuwerte sa tuwing magkasama sila. Kapag silang dalawa lang ang magkasama, hinahalikan talaga siya nito. Isang karangalan iyon sa kanya, pero batid naman niya ang katotohanan. Hindi siya nangangarap ng kung anong relasyon sa pagitan nila. Hindi siya ang tipo ng babaeng magiging asawa nito. Malayo ang kanilang agwat sa buhay. Amo ito, samantalang siya ay tauhan lamang. Araw ng graduation at masaya silang lahat. Panibagong pakikipagsapalaran para kay Alaina. Marami na siyang mga plano. Hindi siya dapat na magsayang ng panahon. Kailangang makahanap siya ng trabaho. Nagplano siyang mag-isa. Antimano siyang makikipagsapalaran sa Metro Manila. Mamimiss ko talaga ang kapugian ni Rendon. Narinig niyang sabi ng ilang kababaihan. Ang balita kasi, sa Maynila na siya mabibase. Papasok na siya sa kanilang kumpanya. Naku, susundan ko siya roon. A-apply ako sa kumpanya nila. Maganda naman ang grades ko kaya malaki ang chance ang makapasok ako. Try ko rin doon. Ikaw, Alaina, sama ka sa amin? Napangiti siya. Kayo na lang, maiba naman akong plano eh. Ano ang plano mo? Maghahanap siyempre ng trabaho. Dito sa atin? May plano na akong a-applyan. Kayo meron din. Sana swertihin tayong lahat. Oras na makuha ko ng aking mga dokumento, sisimulan ko na ang pag-a-apply. Sabi niya. Sana nga swertihin tayo no, pero susundan ko talaga si Rendon. Baliw ka talaga. Nakangiti niyang sambot. Mahihirapan ka sa plano mo. Dapat ngayon pa lang, huwag mo na siyang isama sa iyong mga pangarap. Hay naku, hayaan mo na ako. Bahala ka. May the lucky woman wins. Sige, good luck sa inyong dalawa. Ipapicture tayo mamaya kay Rendon nang nakatoga bilang remembrance. Oo, gusto ko yan. Hindi umimik si Alaina. Kahapon pa sila nagpicture taking ni Rendon. Pinuntahan siya sa kanila. Dala nito ang toga at kamera. Pero hindi pa siya binibigyan ng kopya. Ang cellphone niya ay walang kamera. Ganoon pa man, sumama siya sa mga ito pagkatapos ng seremonya. Marami ang nagpapakuha ng litrato sa lalaki. Celebrity talaga ito kung ituring doon sa kanilang campus. Pinagbigyan naman sila ni Rendon. Congrats din sa inyo. Sabi nito. Walang blowout, hirit ng ilan. Kung iimbitahan ko kayong lahat, mamumulobi kami. Nakangiting sambot ng binata. May kaunting salo-salo lang kami sa bahay, nothing special. Nagpa-excuse na ito sa kanila para pagbigyan naman ng ibang gustong magpakuha ng litrato. Pinuntahan na ni Alaina ang kaniyang mga magulang. Niyakap siya ng mga ito.
Masaya para sa kanya. Alam na rin ng nanay at tatay niya ang kanya mga plano. Suportado siya ng mga ito. Nilisan na nila ang university para umuwi. Wala silang handa. Gusto nga sana ng parents niya na katayin ng isa nilang baboy at mag-imbita ng kanyang mga malalapit na kaibigan. At pagdating nila sa bahay, kumatay na lamang ang tatay niya ng 2 manok. Tapos na siyang magbihis na makatanggap ng tawag mula kay Rendon. Sinagot niya iyon. Naaasar kasi ito pag hindi niya sinasagot ang tawag nito. Tapos regular siyang pinadadalhan ng load na pang 1 buwan niyang budget. Punta ka sa kubo ngayon, sabi nito. Ngayon na mismo? Nakauwi na kami. Iakala ko ba may salo-salo kayo? Tanong niya. Mamaya pa yun. Sagot nito. Sige, pupunta ako. Nagpaalam siya sa kanyang nanay na may pupuntahan. 5:00 na iyon ng hapon kaya wala ng init. Tinahak niya ang landas tungo sa tubuhan. Masiit ang daanan kaya habang naglalakad siya, panay ang kamot niya. Nauna siyang dumating sa kubo. Nagsimula ng dumilim ang paligid. Buti na lang at naisipan niyang magdala ng flashlight. Nakita niya ang pagdating ni Rendon. May dala itong plastic bag. Pagkalapit sa kanya, mariin siya nitong hinalikan sa labi. Ano yang dala mo? Tanong ni Alaina. Foods. Magsiselebrate tayo. May dala rin itong mga kandila. Pinagtulungan na nilang asikasuhin ang mga dala ng lalaki. Binuksan din ito ang gasera. Nagsimula na silang kumain nang tanungin siya nito kung ano ang kanyang plano. Maghahanap ng trabaho syempre. Sagot ng dalaga. Saan? Crowded na rito sa atin kaya sa Maynila ako makikipagsapalaran. Oras na makuha ko ng school records ko, hahanap na ako ng trabaho. Sa kumpanya ka na namin pumasok, Alaina. Ayoko roon, tanggi niya. Bakit? Inandun ka eh. Tinampal siya nito sa noo. Ano ngayon kung naroon ako? Nabanggit na kita kay Papa. Well, wala siyang ipinangako. Pero sigurado akong hindi kanya tatanggihan na magtrabaho sa amin. Nag-iisang anak ka lang ni Naaling San at Mang Emong, no? Salamat, Rendon, pero huwag mo na akong intindihin. Hindi naman sa lahat ng panahon ay sasandal kami sa inyong pamilya. Hindi kami makakahulagpos niyan sa rami ng utang na loob namin sa inyo. Ano ba yung sinasabi mo? Rendon, sa ibang kumpanya na lang ako. Alaina, oras na gawin mo yan, magagalit talaga ako sa'yo. Medyo matigas ang boses nito. Sabi ko, mag-apply ka sa aming kumpanya. Doon ka nararapat. Huminga siya ng malalim. Huwag na lang muna nating pag-usapan yan. Pumapangit ka eh. Hindi. Gusto kong pag-usapan na natin ngayon ang tungkol sa bagay na ito. Bukas sa ibigay mo sa akin ang iyong resume. Ako ang magbibigay niyon kay Papa. At oras na hindi kanya i-hire, hindi ako magtatrabaho roon. Ano? Mulagat ang dalaga. Believe me. Rendon, umayos ka nga. Hindi ako nagbibiro, Alaina, no? Oras na mangyari yon, ipupursigi ko na lang ang plano kong pag-aartista. Pasaway ka talaga, Rendon. Kaya gumawa ka na ng resume mo. Sige, aalis ako bukas para gumawa. Aalis? Hello, wala kaya kaming computer sa bahay? Ganito na lang. Dadalhin ko sa inyo bukas ang laptop ko. Huwag ka nang umalis. Ako na rin ang magpiprint sa bahay. Alam mo, Rendon, ang dami mo talagang alam. Oo naman. Napabungis-ngis si Alaina. At bakit? Tanong nito. Bakit ba kasi ayaw ka nilang pag-artistahin? Tanong niya. Kailangan daw ako sa kumpanya eh. Sabay kibit balikat na sagot nito. Sigurado ka nang papasok sa kumpanya namin. Alam na nila ang magiging resulta oras na tanggihan ka nila. At bumungis-ngis na rin ito. Mamaya iisipin ni na ma'am at sir na inuuto kita. Alaina, hindi naman ako uto-uto, no?
Alam natin yan, Rendon. Ang problema, hindi natin hawak ang kanilang isipan. Malaya silang makapag-usap ng kung ano ukol sa akin. Huwag mo na kasing isipin yun, Alaina. Okay. Pagkatapos nilang maligpit ang kanila mga pinagkainan, niyaya siya nito papasok sa kwarto. Pagkalapat ng labi nito sa kanya, pumaikot agad ang kanya mga braso sa liig nito hanggang sa pareho na silang nakahiga sa kutson. Ang mga sumunod na sandali, parehong nagliyab ang kanilang mga katawan. Tinapatan niya ang kaagresibuhang iyon ni Rendon hanggang sa maramdaman niyang pareho na silang hubot-hubad. Damang-dama niya ang pagkasabik nito sa kanya. Muling nag-isa ang kanilang mga katawan. Walang pwedeng umawat sa kanila. Sa mga kilos na iyon ng binata kahit na anong unos, kaya nitong sagupain sa mga sandaling iyon. Dinala siyang muli ni Rendon sa rurok ng kaluwalhatian. Pareho nilang habol ang kanilang mga paghinga. Hindi pa muna umalis sa pagkakadagan sa kanya ang binata. Hinahalik-halikan siya nito sa mukha. Salamat, sambit nito. Pagbangon nito, inalalayan siyang bumangon. Sabay na silang nagbihis na dalawa. Nilisan na rin nila ang kubo. Tahimik sa paligid. Tanging ang pagkanta ng mga kuliglig at sikada ang namamayani sa paligid. Hinatid siya ni Rendon malapit sa kanila. Bago siya tuluyang iniwanan ng lalaki, ikinulong siya nito sa mga braso at mariing hinagkan. Tinugo naman niya iyon, tapos itinulak na siya para lumakad na. Ingat ka, bili niya. Salamat. Bukas ha, paalala nito. Ano tungkol bukas? Tanong niya. Pupunta nga ako, diba? Dadalhin kong laptop para makagawa ka ng resume mo. Paalala nito sa kanya. Magdala ka ng merienda ha? Tugon niya. Opo. Nangingiti siyang lumakad tungo sa kanilang bahay. Naroon sa balkonahe nila ang mga magulang. Hinihintay ang kaniyang pagdating. Hindi pa pala kumakain ang mga ito. Hinihintay talaga ang kaniyang pagdating. Saan ka ba nagpunta? Si Rendon, tay, nakipagkwentuhan. Tinanong ako kung anong aking plano ngayong tapos na ako sa pag-aaral. Gusto niya kasing mag-apply ako sa kanilang kumpanya. Paglalahad niya sa mga kaharap. Plano kong ang kausapin si Sere. Hindi niyo na kailangan gawin yan, tay. Pasaway si Rendon. Oras daw na hindi ako i-hire ng papa niya. Hindi siya papasok sa kanilang kumpanya. Mag-aartista na lamang daw siya. Luko-luko talaga. Napakaswerte mo at kaibigan mo si Sir Rendon, Alaina. Oo nga ho, tay. Pero kung ako talagang masusunod, gusto kong magtrabaho sa ibang kumpanya para naman hindi tayo malubog sa matinding utang na loob sa kanilang pamilya. Naisatinig niya. Ang dami na kasi nilang naitulong sa atin eh. Okay lang yan, anak. Sa gabing iyon, nahiga siya sa kanyang papag na masaya ang pakiramdam. Napakaswerte niya dahil kaibigan niya si Rendon Venezuela. Higit pa sa kaibigan, pero hanggang doon lamang ang lahat sa kanila ng lalaki. Magsisimula ka na sa Lunes, Alaina. Sa accounting department ka. Masayang pagbabalita sa kanya ni Rendon. Hindi pa nga ako na-interview ah. Alaina, hindi na kailangan yun. Salamat, Rendon. At kailangan mong maghanap ng matutuluyan sa Makati. Gusto ko nga sanang sa bahay ka na lang tumuloy. Pero ayaw ni Papa. Baka raw kasi kung anong isipin ng ibang empleyado oras na malaman yun. Oo nga naman, sang-ayo ng dalaga. Aalis tayo bukas. Saan pupunta? Maghahanap tayo ng iyong mauupahan. Huwag mo nang intindihin iyon, Rendon. May kapatid si nanay sa Pasay. Doon ako makikipisan. Mag-aambag na lamang ako ng pagkain. Alam na ni Tiyang Bebs na luluwas ako. Paninigurado niya rito. Kailan ka luluwas? Tanong nito. Sa Biyernes. Di sumabay ka na sa akin.
Rendon, kaya ko namang bumiyahing mag-isa eh. Basta, sasabay ka sa akin. Giit nito. Sige na nga. Gusto mo pa kasing nagagalit ako eh. Napabungis-ngis si Alaina. Lalo ka kasing gumugwapo pag nagagalit ka. Maraming ang nagsasabi. Sang-ayon nito. Anong posisyon mo sa kumpanya niyo? Tanong ng dalaga. Hindi ko pa alam eh. Kahit na anong posisyon naman sa galing mong yan, hindi ka mahihirapan. Pero sana lang wag kang ma-assign sa department ko para pareho tayo makapagtrabaho ng maayos. Bawal mangulit ha. Magsasalita pa sana ito pero pinutol niya. At hindi tayo pwedeng magsabay sa pagkain. Tandaan mo, anak ka ng may-ari ng kumpanya. Tapos empleyado niyo ko. Mahirap na at baka magkaroon pa ng issue ukol sa akin. Iwasan nating mangyari iyon, Rendon. Ano? Hayan, tumataas na naman ang boses mo. Alaina, magkaibigan tayo. Sabihin natin iyon sa lahat para wala nang magiging problema. Sobra ka namang mag-isip. Mabuti na ang ganoon, Rendon. Ewan ko sa'yo. Teka, ibigay mo sa akin ang address ng inyong kumpanya sa Makati. Wag na, dadalhin kita roon sa Biyernes. Hindi mo alam ang address nyo? Hindi ko masyadong matandaan eh. Pero syempre, alam kong puntahan. Pwede ba namang hindi? Okay ah. Merienda na tayo, Alaina. May dala itong isang kahon ng pizza at 1 litrong soft drinks. Hindi naman nila kayang ubusin niyon. Ang matitira ay ibibigay niya sa ina. Hindi naman kasi ito sumasali sa kanila sa pagkain. Aalis tayo ng 9 sa Friday ha? Di ba pwedeng after lunch na lang? Umaga na. Sige. Kaya ihanda mo na ang mga dadalhin mong gamit. Opo. Siya nga pala, Alaina. Pagkatapos nating kumain, mamasyal tayo sa tubuhan. Nako, may binabala ka lang na iba eh. Wala no? Totoo ba yan? Hindi ba pwede? Pag-iisipan ko. Ano yan? Basta pag-iisipan ko. Naku! Pagkatapos nila magmerienda, nagpa-excuse siya kay Rendon. Naligo muna siya. Nilinis niyang mabuti ang katawan. Pagkatapos niyo, nagpaalam na siya sa kanyang ina. Nangako rito si Rendon na ihahatid siya bago dumilim. Nagbabango ka pa talaga. Lalo mo kung sinasabik niya ni. Sabay sundot sa kanyang tagiliran. Hindi ah. Sinaway niya ang lalaki dahil may mga makakasalubong silang tauhan doon sa asyenda. Binati ng mga ito ang kanyang kasama. Saglit silang tumigil sa paglalakad dahil nakikipagkwentuhan pa sa mga ito si Rendon. Nagpatuloy na sila sa paglalakad hanggang sa pumasok na sila sa tubuhan. Bigla siya nitong hinila at mariing hinalikan sa labi. Wala naman siyang dapat na ikabahala dahil walang makakakita sa kanila roon. Huwag na tayong pumunta sa kubo, Alaina. Ha? Oo, dito na lang natin gawin. Seryoso ka? Ayoko ngang humiga sa lupa. Tatayo naman tayo eh. Ano? Bago magtanghali, nasa Maynila na sina Rendon. Hindi talaga ito nagpapigil. Gusto nitong malaman kung saan siya titira. Kaya ang nangyari, hinatid talaga siya nito hanggang sa bahay ng kanyang tiyahin. Maayos naman niya itong ipinakilala sa kapatid ng kanyang ina. Sinabi niya ang totoo na anak ito ng kanilang amo sa asyenda. Sir, magandang tanghali. Magandang tanghali rin ho. Umikot ang paningin ni Rendon sa kabuuan ng bahay. Pag-aari niyo ho ito? Tanong nito. Oo sir, bahay ito ng biyanan ko. Pero wala na sila. Safe naman itong lugar namin. Wala nang iintindihing upa ng bahay si Alaina. Kung sa Makati siya magtatrabaho, isang sakay lang siya. Teka, kumain na ba kayo? Tapos na, Chang. Sagot ni Alaina. Sige. Chang,
Aalis muna kami ni Rendon. Ituturo niya sa akin ang kanilang kumpanya para alam ko na puntahan sa Lunis. Sige, mag-ingat kayo. Aalis na ho muna kami. Tinandaan niya ang tinahak nilang direksyon. Nakita niya ang sakayan ng jeep na bumibiyahe tungong Makati. Narating nila ang kanilang destinasyon pero hindi sila bumaba. Itinuro lang sa kanya ang gusali. Sa 8th to 10th floor ang aming kumpanya. Rendon, baka hanapan ako ng company ID sa Lunis. Di sa Lunis din mismo iyon ibibigay sa'yo. Saka ibibigay naman sa front desk ang iyong pangalan bilang bagong empleyado para hindi ka maharang. Marahang tumango si Alaina. Pasyal na muna tayo. Huwag na rin doon. Ihatid mo na ako. Nakakahiya naman kay Chang. Kadarating ko lang. Naglakwat siya agad ako. Marami namang pagkakataon ukol sa bagay na yon. Maaga pa naman ah. Kahit na rin doon. Alaina, ipinagpaalam naman kita. Sige na, ihatid mo na ako. Asar naman. Ang cute mo talaga pag nagagalit. Sige, merienda na lang muna tayo. Rendon, huwag na. Sa pagtanggi niya, walang nagawa ang lalaki kundi ang ihatid siya sa Pasay. Subalit na sa kilos nito ang pagmamaktol ni hindi na nga ito bumaba ng kotse na siya namang nagustuhan niya. Pero maayos naman niya itong pinasalamatan. Chang? Oh, ang bilis niyo naman. Nasaan na si Pogi? Umalis na ho siya. Itinuro lang naman niya sa akin ang gusali kung saan ako papasok sa Lunis. Hindi naman kami pumasok. Kaibigan mo lang ba yun, Alaina? Tanong ng tiyahin. Oho. Para kasi kayong mag-shoota eh. Chang naman, kababata ko rin kasi si Rendon. Naku, ang likot ng inyong isipan. Nangingiti niyang sambot. Napansin ko lang naman. Bagay kasi kayo. Pagkasabi niyon, dinala siya sa kanyang magiging silid. Pagpapasensyahan mo na ito, Alaina. Maliit lang pero sigurado namang magiging komportable ka. Ikaw nang bahalang mag-ayos ng iyong mga gamit sa kabinet. Naku Chang, ako nga itong dapat na magpasalamat sa inyo ni Chong. Pinatuloy niyo ko rito. Naalala niya ang perang padala sa kanya ng mga magulang na ibigay rito. Heto palang dagdag na panggastos natin, Chang. Baka wala ka ng pera riyan. Meron pa ho. Sige Alaina, tatanggapin ko na ito. Pero oras na kapusin ka, huwag kang mahiyang magsabi ha. Alam mo naman, kahit na nandito ako sa bahay, kumikita rin ako. Maraming nagpapatahi sa akin dito. Araw-araw kahit na papano, kumikita rin. Paglabas ng kaniyang tiyahin, inayos na niya ang kaniyang mga gamit. Mamaya ay pupunta siya sa mall para bumili ng damit niyang pangpasok. Alam na niya kung saan siya pupunta. May alam siyang mall na malapit lamang doon. Unang araw ni Alaina sa trabaho, hindi niya nakita si Rendo na siyang ikinatuwa niya. Ayaw kasi niyang magkaroon ng alingas-ngas ukol sa kanilang dalawa. Paglabas niya ng trabaho, dala na niya ang kaniyang company ID. Nakarating na siya sa bahay nang tumawag ang lalaki. Sinagot naman niya ang tawag nito at baka magalit na naman sa kanya. Noong maghiwalay sila, ay asar ito sa kanya. Ayaw na niyang madagdagan ang galit nito. Kumustang unang araw sa trabaho? Tanong nito. Okay naman, sagot niya. Hindi ka ba nahirapan? Inaasahan ko na ang malaking adjustment sa unang linggo ko sa trabaho, Rendon. Lahat naman ay mahirap sa umpisa. Pero hindi naman ako pinabayaan kanina ng mga kasamahan ko sa departamento. Mababait naman sila. Mabuti kung ganon. Ikaw, kumustang unang araw mo? Balik tanong ng dalaga. Sa 10th floor ako, Alaina. 8th floor naman ako. Alam ko. Magsipag ka ha? Bili niya. Oo naman. Tugo nito. Bye na, Rendon.
Bakit ka nagmamadali? Rendon, tutulong pa ako kay Chang sa pagluluto. Sige, tatawagan kita mamaya. Hello, kailangan ko kayang matulog ng maaga. Reklamo niya. Ano ba yan? Bye na. Pinal na sabi niya. Tinapos na niya ang kanilang pag-uusap. Lumabas na siya ng silid at pumunta ang kusina. Naroon ang kanyang dalawang pinsan na dalagita at ang tiyahin. Abala sa pagluluto ang mga ito. Naghahanap naman siya ng pwedeng gawin. Kumusta ang unang araw mo sa trabaho, Alayna? Okay naman, Chang. Alam kong kayang-kaya mo ang pressure. Kailangan hong kayanin, Chang. Gusto ko kasing bigyan ng magandang buhay sina nanay at tatay. Makabawi man lang ako sa paghihirap nila sa akin. Naku, napakabait mo talagang bata. Pinalingan ang dalawang dalagita. Kayo, kung meron kayong dapat na iduluhin, ang ate Alayna nyo, mapagmahal na anak, masipag, iniisip ang kapakanan ng mga magulang. Sana lumaki kayong kagaya niya. Dapat din kayong makapagtapos sa pag-aaral. Nag-aaral kami ng maayos, ma? Tugo ng dalawa. Mabuti kung ganun. Nangingiti na lamang si Alayna. Bigla siyang may naalala. Bumalik siya sa kwarto at kinuha ang kanyang baunan. Malinis na rin naman iyon. Plano talaga niyang magbaon ng tanghalian araw-araw para makatipid siya. Nagluluto na ako ngayon ng humba para bukas, Alayna, iyon ang babaunin mo. Nakangiting sambit ng tiyahin niya. Baka kulang sa iyo ang pagkain ha? Damihan mo, buong araw kang nasa trabaho. Ngumiti lamang ang dalaga. Pagdating ng kanyang tiyuhin, tumulog na sila sa hapunan. Siya na ang naghugas ng mga pinagkainan nila. Pagpitada ng 9:00, naroon na siya sa kanyang kwarto para matulog. Maaga pa ang kanyang gising bukas. Natapos ang unang linggo niya sa trabaho na medyo nagagamay na ni Alayna ang daily routine. Sa unang linggo niya, hindi nagtapat ang mga landas nila ni Rendon o ng ama nitong si Sir Revon. Masasabi niyang wala siyang naging distraction. Subalit ng sumunod na araw, bigla na lamang sumulpot ang binata sa kaniyang tinitirhan. Bago pa siya nakapagtanong kung bakit ito dumating, sinabi ni Rendon na uuwi sila sa probinsya. Bakit? Hindi mo ba namimiss sina Aling San at Mang Emong? Tanong pa nito. Rendo, naglalaba pa ako. Naumpisahan mo na ba? Hindi pa. O di sa inyo mo na lang labhan? Pwede rin. Nagpaalam siya sa kaniyang tiyahin. Gusto nga sanang sumama ng isa niyang pinsan, pero pinagbawalan ito ng ina. Sa susunod na lang daw ito sumama, kaya silang dalawa na lamang ni Rendon ang bumiyahe. May pera ka pa ba? Tanong nito. Hihingi ako mamaya kay tatay. Sagot niya. Huwag ka nang humingi, bibigyan na lang kita. Rendon, sugar daddy lang ang drama mo ha? Ang sama mo ha? Napabungis-ngis si Alayna. Kumustang paglalaro sa trabaho? Tanong niya kapag daka. Basta ako seryoso sa pagtatrabaho. Hindi ako naglalaro no. Ikaw ang nagsabi na huwag kitang guguluhin sa departamento mo. Sinunod ko lang naman ang gusto mo eh. Mabuti yan, Rendon. Ipagpatuloy mo yan. Alam mo, Alayna, mas gusto ko lang talaga sa probinsya. Tahimik dun. Hindi mabilis ang oras. Kaya nga mas pinili kong doon mag-aral ng college eh. Pero heto, nasa maingay na syudad na nakabasi. Mahirap kasi pag nag-iisang anak lang. Obligadong sumunod sa kagustuhan ng mga magulang, lalong-lalo na sa negosyo. Alam mo, Rendo, nag-iisang anak lang din naman ako ah. Pero magkaiba naman tayo eh. Oo nga pala, lalaki ka, babae ako, magkaiba nga. Funny, hindi ba? Napabungis-ngis na naman si Alayna. Kaya obligado akong matutunan ang pamamalakad ng kumpanya. Lagi akong nasa tabi ni Papa. Hays, ang dami ko pang dapat na matutunan.
Hindi ako po pwedeng magkamali ng pagdesisyon. Pakiramdam ko tuloy pasan ko ang mundo. Masasanay ka rin, Rendon. Mag-aartista na lang ako. Di good luck. Nagtawanan sila. May masamang balita lang. Ano? Kailangan kong umalis sa susunod na buwan. Saan ka pupunta? Sa London para mag-aral ng 6 months crash course for business management. Yun ang gusto ni na mama at papa. No choice naman ako. Kulang pa raw ang aking kaalaman. Mas gusto ko na yung crash course kaysa naman full course ang ipapakuha nila sa akin, kung saan obligado akong mag-aral ng 2 years. Madali lang yun, Rendon. Pampalakas loob niya. Huminga ito ng malalim. Rendon, kailangan mo yun. Ang laki ng kumpanya niyo. At darating ang araw na ikaw nang mamamahala niyon. Normal lang na magpapakadalubhasa ka. Kaya mo yan. Oo nga, kakayanin ko, Alayna. Ganyan. Pinagbigyan ni Alayna ang hiling ni Rendo na magmotel sila. Bukas ay aalis na ito patungong London. Pagkapasok pa lang nila sa silid, kaagad na siya nitong ikinulong sa mga braso at masuyong hinalikan sa mga labi. Wala nang pag-uusap na naganap. Kaagad silang dumako sa kama. Muling pinatunayan sa kanya ng binata ang labis na pananabik sa kanya. Mabilis nga lang nitong nahubad ang kanyang mga saplot sa katawan. Naging eksperto na ang mga daliri nito ukol sa art of undressing. He's getting good at it. Batid niyang mali iyon, pero kagaya ni Rendon, alipin din siya ng kakaibang init ng katawan. Na tanging ang lalaki lamang ang nakakapukaw niyon sa kaibuturan niya. Biyernes iyon, kararating lamang niya sa bahay nang dumating naman si Rendon. Maayos siya nitong ipinagpaalam sa kanyang tiyahin at tiyuhin na mamasya lang at mag-dinner dahil aalis na ito bukas tungong London. Nag-dinner na muna sila tapos doon na tumuloy sa motel. Hindi naman siya kailangang pilitin pa ng binata. Pagkasabi nitong magmomotel sila, ngiti ang itinugon niya rito at kasalukuyan niyang nilalasap ang ligayang ibinibigay ng lalaki. Ano oras ang biyahe mo bukas? Tanong ni Alayna nang humupa na ang init sa pagitan nila ni Rendon. 9 ng umaga ang alis ko. Mag-aral kang mabuti roon ha? Oo naman. Hey, regular kitang tatawagan ha? Rendon, ituon mo na lang kasi ang pansin mo sa pag-aaral. Makakadestract lang ako sa iyo, no? Saka ano ba naman ang 6 na buwan? Teka, wag mong kalilimutang magdala ng pasalubong ko ha? Ano ang gusto mong pasalubong? Tanong nito. Cute British guy. Tinampal siya nito sa noo. Umayos ka nga, Alayna. Ang sakit nyo na. Muli siyang kinubabawa ni Rendon at siniil ng halik. Naramdaman na naman niya ang pananabik sa kanya ng binata. Hindi na niya ito tinanggihan pa. Sinabayan niya ang kaagresibuhang iyon ng lalaki. 11:00 na nila ni Lisa ng motel at mula roon gusto pa sana ni Rendon na kumain sila. Pero tumanggi na siya dahil sa alanganing oras. Napilitan na lamang itong ihatid siya sa kanila. Pagbaba niya ng kotse, sinabayan siya nito. Sige na, Rendon, ako nang bahala magsabi kina Chang. Pagpasok mo, aalis na rin ako. Mismo ang tiyahin niya ang nagbukas ng pintuan. Gising pa ito at talagang hinihintay ang kanyang pagdating. Maayos namang nagpaalam dito si Rendon at umalis na kapag daka. Tumungo na rin siya sa kanyang silid para magpahinga. Sa susunod na Sabado na siya uuwi. Hindi niya kailangang gumising ng maaga. Ang mga damit naman niya ay nagagawa niyang labhan pa isa-isa kaya hindi siya natatambakan. Kahit na papano, adjusted na siya sa mabilis na oras ng syudad. Isang buwan nang wala sa Pilipinas si Rendon at kakatuwang namimiss ito ni Alayna. Hindi rin ito nangahas na tawagan siya. Sinunod ang kaniyang kahilingan.
Gusto tuloy niyang magsisi kung bakit sinabi niya iyon sa lalaki. At isang araw nagtapat na rin ang landas nila ng ama ng binata. Magtatatlong buwan na siya niyon sa kumpanya. Nahihiya niyang binati ang kanyang Sir Revon. Waribay, hindi siya nito natatandaan na matagal siyang tinitigan. "Ikaw ang anak ni Emong?" tanong nito. "Yes, sir," sagot niya. "Kumusta ang trabaho mo?" "Maayos naman, sir." "Good." Iyon lang at tinalikuran na siya ng lalaki. Kasunod ang kasama nitong babae. Bumalik na siya sa kanyang pwesto para ipagpatuloy ang trabaho. Sumagi tuloy bigla sa isipan niya si Rendon. Hindi niya akalaing mamimiss niya ng ganoon ang lalaki. Isa pang sorpresa ang bumungad sa kanya ng mga sumunod na araw. Ang mga kaklase niyang sina Seiya at Joy May ay nag-apply doon sa kumpanya ni Rendon. Hindi nga niya napansin ang mga ito. "Hala ka, dito ka pala nagtatrabaho?" tanong ng mga ito. "Oo," sagot niya. "Ang tahimik mo, Alaina. Wala ka man lang sinabi sa amin. Kami itong nagbabalak na mag-apply rito pero heto naunahan mo pa kami." Palatak ni Seiya. "Naku, siguradong si Rendon ang sinundan mo rito." "Kayo talaga? Anong nangyari sa pag-a-apply nyo?" tanong niya. "Balik kami sa Monday for final interview. Malakas kayang backer namin. Ang president ng university natin. Rekomendado niya kami ni Joy May. Ikaw, sinong nag-recommend sa'yo rito?" tanong ni Seiya. "Isang kakilala. Nagulat na nga lang ako nang may tumawag at pinare-report for interview. Sinwerte naman. Huli ko nang nalaman na si Rendon ang may-ari nitong kumpanya." Sagot ni Alaina. "Ang swerte mo naman, Alaina. Lagi mo siyang nakikita." "Ko, isang beses ko lang siyang nakita." Tanggi niya. "Saang departamento ba siya?" Ang totoo, hindi ko alam. Hindi ako nagtatanong, mahirap na." Kaswal niyang sambot sa mga kaharap. "Sana swertihin kayong matanggap para 3 na tayo rito." "Ikailan ka pa rito?" 3 months na." "Wow, Alaina, medyo may katagalan na rin. Kami naman ay nagtrabaho roon sa atin sa hardware. Natukoy naming wala kaming kinabukasan doon kaya nagpatulong kami kay Sir Medea. Hindi naman kami nagkamali sa paglapit sa kanya." "Same number ka pa rin ba, Alaina?" "Oo." "Friday ngayon, baka gusto mo kaming i-treat." Napangiti si Alaina. "Okay, magkita tayo after an hour sa Greenbelt Tree. Oras pa ng trabaho eh. Ikot-ikot na muna kayo roon." "Sige, Alaina, hihintayin ka namin doon." "Okay, ingat kayo." Iniwan na siya ng dalawa. Makalipas ang 1 oras, nagmamadali na siyang kumilos para pumunta sa Greenbelt Tree na walking distance lamang. Tinawagan na rin niya si Joy May para madali niyang matuntun ang mga kaibigan. "Alam mo, malaki ang ipinagbago mo." Tura ni Seiya nang nasa loob na sila ng restaurant. "Oo nga, Alaina." Sang-ayon ni Joy May. "Ano naman ang ipinagbago ko?" tanong niya. "Una, sa pananamit. Ibang-iba ng dating mo ngayon. Pangalawa, gumanda ka pang lalo. Malaking bagay siguro ang pagtatrabaho mo sa isang kumpanya. Kailangang maging presentable." "Seiya, Joy May, kailangan talaga yun. Alangan namang magtrabaho akong parang dugyot, hindi ba?" Nangingiti niyang turan. "Okay naman ang pasahod nila?" "Okay na okay." "Naku, Alaina, pag-iigihan namin sa final interview sa Monday. Kailangan makapasa kami. Kailangan namin ng break na yun." "Oo nga, think positive lang kayo ha." Pagkatapos nilang kumain at pagwi-window shopping, naghiwalay na rin silang tatlo. Hindi na niya naitanong kung saan tumutuloy ang dalawa. Matapos niya magbihis pagdating sa bahay, iniabot niya sa tiyahin ang pamalengke nito. "Teka, ikaw ba'y nag-iipon na?" "Oho, Chang." "Mabuti kung ganun." Chang, pag-uwi ko nga bukas, magbibigay ako ng pera kina nanay at tatay. Isasama ko si Letty." Nakangiti niyang pahayag. Ibinalik nito sa kanya ang 1,000.
Hayan, ipang grocery nyo ni Letty para kina ate at kuya. Sabihin mong galing sa akin ha. Naku Chang, wag na ho. Sa akin niyan galing Alayna. Hindi ka naman pabigat dito sa amin eh. Sobra-sobra ang iyong ibinibigay. Basta ipang grocery nyo iyan bukas. Salamat Chang. Hala, bakit hindi namin nakikita si Rendon? Tanong ni Joyme isang tanghalian. Magdadalawang linggo na ang nagtatrabaho roon ang dalawa. Ganoon ba siya ka-busy? Hindi rin pala siya rito kumakain sa kantin eh. Hindi ko alam, saka nandito ako para magtrabaho, hindi para bantayan yung tao. Kayo talaga? Makikita nyo rin yun. Sagot ni Alayna. Miss ko ng kapugian niya eh. Ako rin. Hoy girls, trabaho na lang munang intindihin nyo. Matatagalan pa bago muling makita ng dalawang babae si Rendon. Kung ano man ang alam niya ukol sa binata, nakatikom ang kanyang bibig. Ayaw niyang magbigay ng impormasyon sa mga ito at baka kung ano pa ang ipakahulugan. At kung namimiss ng dalawa ang lalaki, lalo na siya. Ganoon pa man, hindi niya iyon ipinapahalata. Mas mainam ngang huwag na lang nila itong pag-usapan para hindi siya makaramdam ng tila pangungulila. Damdaming walang basihan at hindi niya dapat na maramdaman. She will never be the right woman for him. Sa isang buwan ng mga kaibigan sa kumpanya, may nakuha ng impormasyon ang mga ito ukol kay Rendon. Kunwari ay nagulat siya sa ibinalita sa kanya ni Seiya at Joyme. Dalangin niyang hindi peke ang dating niyon sa mga kaibigan. Nasa London talaga? Kunwari ay tanong niya. Nag-aaral daw. Hindi naman imposible iyon. At ang sabi 2 taon daw roon si Rendon. Sumimangot si Seiya. Ang tagal naman, nakaka-heartbroken naman ang impormasyong yun. 2 taon? Sana mga dalaga pa tayo pagbalik niya. Maktol ni Joyme. Oo nga. Sana bukas 2 taon na. Wish natin yan. Hoy, ituon nyo na lang trabaho sa inyong atensyon. Gasino ba naman ang 2 taon? Madali lang iyon no. Huwag nyo lang bantayan ang mga araw. Saway niya sa dalawa. Bakit ba hindi uso sa taong iyon ng social networking sites? Naibulalas ni Seiya ang dismaya. Ikaw, wala ka ring Facebook account. Allergy ba kayo sa Facebook? Nagkakagulo kami roon no, tapos kayo walang account? Seiya, hindi lang naman doon umiikot ang buhay ng mga tao. Meron tayong gusto. Nagkataon lang na walang appeal sa akin ng Facebook. Ganyanin kaya ang dahilan ni Rendon? Abay malay ko. Nagsinungaling ba sa kanya si Rendon nang sabihin na 6 months lang itong mag-aaral sa London? Iyon ang katanungang naroon sa kanyang isipan hanggang sa mga sumunod na araw. Hindi niya iyon mabigyan ng tamang kasagutan. Hindi na uubusan ng sorpresa sa kanya sina Seiya at Joyme. May pinakitang litrato ang dalawa sa kanya sa Facebook. Si Rendon iyon at may kaakbay na magandang babae. Bago pa man siya nakapagtanong, sinabi nitong kuha iyon sa London at nakapost sa account na babaeng hindi niya alam ang pangalan. Anak ito ng mayor na nag-aaral sa London. Marami na sa ating mga ka-schoolmate ang nag-share ng picture na to at sinasabing mag-shoota silang dalawa. Tapos may balita pang malapit ng magpakasal. Ha? Nakadismayang balita naman yan. O Alayna, anong opinyon mo? Alumpihit siya ngumiti. Mahalaga ba ang opinyon ko? Kung iyan ang plano nila, sino tayo para umangal, hindi ba? Sabagay. Wika ni Seiya. Hindi sila bagay. Sabad naman ni Joyme. Oo nga. Gusto niyang matawa sa sinasabi na iyon ng dalawa, pero hindi niya magawa. Hindi magandang balita sa kanyang pandinig na may nobya na si Rendon sa London. Dismayado man ang pakiramdam, hindi niya ipinakita sa mga kaharap.
Lihim sa mga ito ang tunay na ugnayan nila ng binata. Hindi naman kailangang magmadali ni Rendon sa pagsisettle down. Ang bata pa niya, sosme. Marami pa siyang makikitang magandang babae. Huwag siyang patatali na lang basta. Oras na makasal siya, maraming babae talaga ang magpapatulo ng luha. Kasama na ako roon. Magtol ni Seiya. Sige, push mo yan. Sang-ayon ni Joy May. He, kunwari ka pa. Bumalik sila sa kanilang trabaho na parang lalagnatin si Alaina. Pero nagawa niyang mapaglabanan iyon hanggang sa maging abala ang isipan niya sa trabaho. Subalit pagdating niya sa bahay, pinansin ng tiyahin ang kaniyang pananamlay. May sakit ka ba, Alaina? Wala ho, Chang. Wala ka namang lagnat. Sabay bawi ng palad na idinikit sa kanyang liig. Nako, siguradong pagod lang sa trabaho. Sige na, magpahinga ka na muna. Salamat, Chang. Kailangang maiwaglit niya sa isipan si Rendon at ang kaniyang nalaman. Wala siyang karapatan para masaktan. Wala naman talaga silang matatawag na relasyon ng binata. Magkababata lamang sila, magkaibigan. Hanggang doon lamang, walang labis, walang kulang. Kaya dapat siyang maging masaya para rito. Kahit na literal siyang nasasaktan, pilit pa rin siyang kumain ng hapunan. Pero nagkaroon siya ng problema sa pagtulog. Hindi naging madali sa kanya iyon. Dumating pa nga sa puntong para siyang tangang nagpatulo ng luha. Labis talaga niyang dinamdam ang nadiskobre. Tuloy ang buhay kay Alaina. Kahit na laging may update na dala sina Seiya at Joy May ukol sa estado ng relasyon ni Rendon sa babaeng nalilink dito, trabaho ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dumating pa sa puntong nalaman ng mga ito ang pangalan ng babae, si Maria Lucy Anilaw, isang fashion designer at nagpapakadalubhasa sa London. Nagbingi-bingihan na lamang si Alaina, parang walang narinig. Dumating ang pang-anim na buwan ni Rendon sa London, subalit hindi naman iyon nangangahulugan na agad-agad itong uuwi. Pero kung totoo ang nasagap na balita ni na Joy May at Seiya na 2 taong mag-aaral ang binata, wala siyang aasahang Rendon na uuwi ng Pilipinas sa loob ng 1 buwan. Parang kahapon lang nang umalis ang lalaki, ang bilis na mga araw. Pero kung totoo ang mga balita, ang dami na ring nangyari. Parang ayaw na tuloy niya itong makita. Subalit ayaw naman niyang ilagay ang sarili sa alanganing sitwasyon sa paningin nito. Ilang linggo pa ang nagdaan, subsob ang pansin niya sa trabaho. Kung ilang lunch na nga ang iniwasan niya para hindi makakwentuhan sina Joy May at Seiya. Ang dami na niyang naubos na palusot. Buti na lang at hindi siya pinipilit ng mga ito. Alaina, dumating na siya. Seiya, oras ng trabaho, ano ka ba? Sinimangutan siya nito. Saglit lang naman, kako, dumating na si Rendon. Nakita ko siya kanina nang pumunta ko sa 10th floor. Hanggang ngayon nakakalaglag panty pa rin ang presensya niya. Kinikilig nitong turan. Sige na Seiya, balik na sa mesa mo. Naku, hindi ka man lang natuwa. Seiya, kahit na maglulupasay pa ako sa tuwa, wala namang dating iyon kay Rendon. Sigurado ko ngang hindi na tayo niya makikilala. Sa bagay, hindi naman niya alam ang ating mga pangalan. Para sa kanya, tagahanga lamang niya tayo noon sa university. At hanggang ngayon, tagahanga pa rin kayo ni Joy May. Bakit, hindi ka na humahanga sa kanya ngayon? Tanong nito. Minsan man kahit na noon pa hindi ako humanga sa kanya. Bakit? Mapapakain ba ako ng paghanga kong iyon? Hindi no? Sobra ka naman, Alaina. Nagsasabi ako ng totoo, Seiya. Nakita niyang sumimangot si Seiya bago tumalikod. Huminga na lamang siya ng malalim at muling itinuon ng pansin sa trabaho. Subalit nawala ang kanyang konsentrasyon nang naroon na si Rendon. Ayaw na niyang alamin kung kailan ito dumating. Hindi na mahalaga iyon sa kanya. Oras ng uwian, dumaan siya sa mall para mag-grocery.
Nahirapan pa siyang sumakay at naipit din sa traffic. Kaya 8:00 na siyang nakarating sa Pasay. Bitbit ang mga pinamili na binagtas niya ang kalsada tungo sa inuuwian. Hindi niya binigyan ng pansin ang kotseng nasa gilid ng kalsada na malapit lang sa kanila. Pagpasok niya ng bahay, gayon na lamang ang kanyang gulat nang makitang naroon si Rendon, kakwentuhan ang kanyang tiyahin at tiyuhin. "Pumunta ka pala sa grocery." "Oho, Chang. Akin na ang mga iyan." Kinuha ng tiyuhin niya ang kanyang mga dala. Iniwan naman sila roon ng mag-asawa sa sala. Napatingin siya kay Rendon. "Kumusta?" tanong niya. "Ang lamiga." Sagot nito. "Anong ibig mong sabihin?" Pinitik niya ito sa tenga tapos naupo siya paharap dito. "Kailan ka pa dumating?" "Kagabi ako dumating, around 12:30 a.m. Tapos pumasok na ako kanina sa trabaho. Pero bakit tila hindi ka natutuwa na makita ako?" tanong nito. "Ano ang inaasahan mo? Magtutumalon ako sa tuwa?" tanong niya. "May problema ba, Alayna?" "Wala, ang pasalubong ko." Pero nakita niya ang isang malaking paper bag sa paanan nito. "Wala kang pasalubong sa akin?" "Pwede ba namang wala?" Kinuha nito ang paper bag at binuksan. "Sana magustuhan mo." Gumuhit ang ngiti sa labi ng binata. Ang laman ng paper bag ay isang bag. "Original ba ito, Rendon?" tanong niya dahil sa brand na kilala. "Oo naman." Napalunok si Alayna. "Ang mahal nito," naisatinig niya. "Diyos ko, hindi to bagay sa akin." Excited siyang nagdadalawang isip. Ayaw niyang tanggapin pero may bahagi ng isipan niyang ayaw iyon bitiwan. "Bagay yan sa'yo, Alayna." "Salamat, Rendon. Hindi ko talaga ito inaasahan." "Kaysa naman British ang dalhin ko, no?" Sambot nito. "Biro lang naman yun eh." "Alayna, hindi pa ako nakakain." "Hindi ko alam kung anong niluto ni Chang eh." "Labas tayo," yaya nito. "Ha? Sige na. Magpapaalam lang ako." Iniwan niya ang lalaki at tumungo siya sa komedor. Naroon ang mag-anak. Nakita niya ang isang plastic bag na puno ng goodies. "Chang, Chong, sasama mo na ako kay Rendon sa paglabas." "Oo, ipinagpaalam ka na niya sa amin kanina pa, kaya nga hinihintay talaga niya ang iyong pagdating." "Siya nga pala, galing ang mga ito sa kanya. Tsokolate at kung ano-anong matatamis na candies." Marahan siyang tumango. Binalikan niya si Rendon tapos dinala niya sa kwarto ang pasalubong nito sa kanya. Umalis na sila ng binata. Sinabi niya ritong huwag na silang magpakalayo. Tapos sinabi nito ang mall na gustong puntahan. "Marami kang natutunan?" tanong niya. "Oo naman." "Mabuti kung ganun. Matutulungan mo na ng husto si Sir Ribbon sa pamamahala ng inyong kumpanya." "Oo, ang totoo niyan. Gusto ni Papa na dumiretso ako sa New York for a 3 months course training. Tumanggi ako, Alayna. Sinabi kong next year na lang ako pupunta roon. Hindi naman kailangang magmadali eh." "Sana tumuloy ka na." "Alayna, walang dahilan para magmadali. Saka marami rin naman akong matutunan kay Papa. Tuturuan din niya ako ng mga bagay-bagay." "Okay." "Hindi ka nakakatuwa ha?" "Bakit?" "Ang lamig-lamig talaga ng pakikitungo mo sa akin ngayon. Hindi ka talaga natutuwang makita ako. Ano ba kasing problema?" Bumungis-ngis si Alayna. 7 buwan ka lang nawala, nanibago ka na sa akin. Hindi ka naman dating ganyan ah." "Umayos ka nga, Rendon. Ako pa rin to, no?" Huminga ito ng malalim. Hindi iyon nalingid kay Alayna. Hindi na lang siya nagsalita pa. Mas ikinatuwa talaga siguro niya kung hindi na lang ito nagpunta sa kanila. Pahihirapan lamang siya nito. Pagdating sa kanilang destinasyon, basta lang silang naglakad na magkatabi, wala pa ring imikan. Pero nabanggit na nito ang restaurant na gustong kainan.
Sinalubong nila ang mga tao sa mataong mall. Pagpasok sa restaurant, ipinaubaya na niya sa lalaki ang pag-order kahit na tiningnan din niya ang menu book. Maging ang drinks, ito na rin ang pumili para sa kanya. At nailang siya habang hinihintay ang orders nila. Tutok na tutok kasi ang paningin ni Rendon sa kanya. "Ano ba kasing problema?" tanong nito. "Wala nga akong problema." "Meron talaga eh. Naglilihim ka na sa akin ngayon, Alayna. Dati naman lahat sinasabi mo sa akin." Himutok nito. "Salamat sa pasalubong ha." "Nakakatakot namang gamitin yon. Alam ko kasing mamahalin. Oras na gamitin ko iyon, magmumukhang cheap lamang." "Sige, ibahin mo ang topic." Puna nito. "Gumugwapo ka," sabi niya. "Don't patronize me." "Ikaw ang hindi nakakatuwa ha." Napailing-iling si Rendon. Pagdating ng kanilang order, kumain na sila. Pilit siyang umunguya pero lihim naman siyang natutuwa sa presensya na iyon ni Rendon. Akala niya ay tuluyan na siya nitong nakalimutan. "Kain pa," sabi nito. "Ang dami kasi ng in-order mo. Para pareho tayong mabubusog." Hindi nila naubos ang pagkain. Mula roon, naglakad-lakad sila sa seawall. May mga nadadaanan silang bar na merong live bands. Siya na rin mismo ang nagyaya ritong umalis na sila dahil malalim na ang gabi. Pagkasakay nila sa kotse, bigla siyang kinabig ni Rendon at puno ng pananabik na hinalikan siya sa labi. Naitulak niya ang lalaki dahil natatakot siyang may makakita sa kanila. Pero muli siya nitong siniil. "Tama na, Rendon." "Bakit? Baka may makakita sa atin." "Alayna, hindi nila tayo makikita. Tented itong kotse." "Sige na, Rendon, ihatid mo na ako." Asar naman. Kinabahan siya sa tila pagsigaw na iyon ng lalaki. Lalo pa nang halos paharurot ang pagpatakbo nito ng kotse. Ang kainaman lang, nakarating sila sa kanila na ligtas. Ni pagbaba nito ng kotse ay nagdadabog si Rendon. Simula nang puntahan siya ng lalaki sa kanila ay hindi na ito nagpaparamdam sa kanya. In a way, ikinatuwa naman iyon ni Alayna. Pero may bahagi ng isipan niyang nalulungkot sa tila pambabaliwala sa kanya ni Rendon. Ano ba naman yan? O bakit? Umalis na naman pala si Rendon. Saan nagpunta? New York daw. Sino nagsabi sa inyo? Nagtanong ako. Napalunok si Alayna. Siya, ikaw talaga? Mamaya'y mapahama ka sa pagtatanong mong iyan ukol kay Rendon. Alam mo namang boss natin iyon dito sa kumpanya. Dismayado si Alayna sa nalaman na tumungong New York ang lalaki. Nakakapanlo mo naman. Hibang ka talaga. Hibang na talaga ako. Sa pagkakatanda ni Alayna, 3 buwan ang bubunuing course training ng binata. Makabubuti iyon sa kanya. Masasanay na siyang wala ito. Hindi na magugulo ang kanyang isipan. Batid niyang kahit na ano ang kanyang gawin, hindi niya makakalimutan ang lalaki. Malabong mangyari iyon dahil empleyado siya roon. Tapos sa asyenda ng mga ito pa sila nakatira. Para hindi mawindang ang kanyang isipan, lalo na niyang isinubsob ang pansin sa trabaho. Ayaw na niyang isipin pa si Rendon. Subalit sina Seiya at Joy May, panay naman ang bigay sa kanya ng impormasyon na may kinalaman sa binata. Asar talaga itong si Maria Lucy. Himutok ni Seiya. Sinundan sa New York si Rendon, tapos nagpost ng kanilang litrato na magkasama sa pamamasyal. Ano ba yan? Sila-silang mayayaman na lang ba ang dapat? Tahimik lamang si Alayna. Kawawa talaga ang mga beauty natin. Dagdag pa ni Joy May. Alam nyo, pinapahirapan nyo lamang ang inyong mga sarili. Tigilan nyo na iyang kapapantasya kay Rendon. May nobya na siya.
Sabi ni Alaina. Hays, hindi ko malang natsanchingan si Rendon. Gustong mag-walk out ni Alaina sa mga sandaling iyon. Ang iwan doon sa kantin ng dalawang babae pero nagtimpi siya. Isang maling kilos iyon na magbubuko sa kanya. Nasasaktan man hindi niya ipinahalata. Kaya ang ginawa niya ng mga sumunod na araw ay dating estilo. Hindi na muna siya sumasamang mag-lunch sa dalawa. Malaking pabor iyon sa kanya. Wala siyang masasagap na balita. Tahimik ang kanyang mundo. Isang araw kinulit siya ng mga kaibigan. Meron daw ibabalita ang mga ito sa kanya. Iyon pala, may Facebook account na si Rendon. Friend na nga raw ng mga ito ang lalaki. Inudyukan siyang gumawa na rin ng account. Wala akong hilig, tanggi niya. Para updated ka rin ukol kay Rendon. Umiling pa rin si Alaina. Ang dami nga niyang post na litrato nila ni Marie Lucy. Ang sweet na mga kuha nila. Kakaingit talagang babaeng to. Sarap pa nga sinang mukha. Inunahan pa niya kami sa ating Prince Charming. Inyo lang, wag niyo akong idamay. Ang dami na agad ng friends ni Rendon. Mostly mga kaklase niya. Hawak-hawak ni Seiya ang cellphone. May tinitingnan. Sa Facebook man lang, magawa ko siyang manyakin. Hay nako, my Prince Charming. Gusto niyang pagbabatukan sina Seiya at Joymay. Panira ng araw. Parang salot ang mga ito na binibigyan siya ng sakit ng ulo. Kung saan panatag na ang kanyang isipan, saka naman siya babalitaan ukol sa lalaki. Ang gwapo talaga, dagdag pa ng mga ito. Gusto ko yung litrato niyang naka-running shorts lamang siya. Ang kisig talaga niyang tingnan. Ang abs nakakamatay, nakakalaglag talaga ng tipan. Siya talaga ang ultimate fantasy man ko. Nag-iisa lamang siya sa mundo. Sabi ni Seiya. Ewan ko sa inyo. Iniwanan na niya ang mga kaibigan. Total naman tapos na rin silang kumain. Hoy! Diretso lamang na naglakad si Alaina. Naiinis na talaga siya kina Joymay at Seiya. Sinisira ng mga ito ang araw niya. Hindi na nakakatuwa ang mga ito. Madali pa naman siyang madistract pag may nalalaman siya kay Rendon. Ang bilis na mga araw at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Alaina si Rendon sa kantin para kumain ng lunch. Kasama niya ang dalawang kaibigan. Pero siya talaga ang unang nakakita sa lalaki. Subalit hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang napapabalitang nobya na si Marie Lucy. Anilaw na nag-uumapaw ang ganda. Tikom ang kanyang bibig, hinayaan niyang kusang mapansin ang mga ito ng mga kaibigan. Tuloy lamang siya sa pagkain kahit sa gilid ng mga mata. Nakita niyang lumapit sa counter ang mga bagong dating. OMG! Bakit? Tingnan niyo, ayun sila! Nagpatuloy lamang si Alaina sa pagkain. Hinayaan niya si Seiya na sumunod ang paningin sa direksyong itinuro ni Joymay. Ang ganda naman pala niyang talaga sa personal. Diyos ko po, bagay na bagay sila. Ang galing pumili ni Rendon. Hoy Alaina! Bakit? Si Rendon at ang kanyang nobya. Nakita ko na hindi ako mabubusog oras na silang pag-aksayahan ko ng panahon. Kaswal niyang tugon kay Joymay. Tinapos na niya ang pagkain. Maiiwan ko na kayo ha. Meron pa akong gagawin eh. Aba, lunch break pa. Hindi siya nagpaawat. Pagkatayo niya, diretso ang kanyang lakad palabas ng kantin. Gustong sumabog ng kanyang dibdib. Akala niya kakayanin niyang makita ang dalawa na magkasama. Hindi pala. Parang sasabog ang kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan ang gayong emosyon. Nakakasakalang dating. Pinipiga ang kanyang puso. Pero imbis na umiyak, nagpakatatag siya. Naapektuhan man, hindi siya nagpahalata. Itinuon pa rin niya ang pansin sa trabaho hanggang sa sumapit na ang uwian. Hindi naman siya nahirapang makasakay. Siguro dahil payday ay nasa malls ang mga tao. Samantalang siya, diretso nag-uwi. Uuwi ka ngayon sa inyo, Alaina? Oho, Chang.
Gabi na. Okay lang ho. Safe naman ang bumiyahe ng gabi. Hindi ba pwedeng bukas ka na lang umuwi? Maaga pa naman ho, Chang. Hindi siya napigilan ng tiyahin. 3 linggo na siyang hindi nakauwi. Magpapasundo na lamang siya sa kanyang tatay sa kanto. Papunta naman sa kanila ay marami siyang masasakyan. Eksaktong 11:11 ng gabi umusad ang bus patungo sa kanilang probinsya. Minabuti niyang matulog sa gitna ng biyahe. Iwinawaksi niya sa isipan si Rendon. Nanatili ito sa kanyang isipan buong maghapon. Ang kainaman lang, hindi siya nagpadala sa distraction. Nagampanan pa rin niya ang obligasyon sa kumpanya. May problema ba, Alayna? Sa lalapit sa kanya ang ina at naupo sa kanyang tabi sa balkonahe. Kanina pa kitang nakikitang nakatingin sa malayo. Malalim ang iyong iniisip. Baka may maitulong kami ng tatay mo. Nay, okay lang ba sa inyo kung mag-resign ako sa kumpanya ni na Sir Revon? Naitanong niya. Bakit? Wala na ho kasing challenge sa akin ang trabaho ko roon. Ang iniisip ko kasi, oras na mag-resign ako baka hindi iyon ikatuwa ni Sir Revon. Baka madamay pa kayo ni tatay. Naisatinig niya ang pangamba. Teka, tatawagin ko ang tatay mo. Marahan siyang tumango. Ilang sandali siyang naghintay nang dumating ang kanyang mga magulang. Pagkaupo ng mga ito, ang nanay na niya ang nagpaalam sa kanyang ama tungkol sa kanyang plano. Anak, huwag mo kaming intindihin ng nanay mo. Sundin mo kung ano man ang iyong gusto. Wala namang kinalaman ang pag-alis mo sa kumpanya sa pagtatrabaho ko rito sa asyenda. Matanda na kami ng nanay mo. Ang mahalaga, kinabukasan mo. Tay, baka kasi hindi ikatuwa ni Sir Revon kung aalis ako. Baka magalit siya at madamay kayo. Gawin mo ang gusto mo, anak. Kung magalit siya sa amin ng nanay mo di aalis tayo rito. Ano bang dapat nating ikabahala? Kahit na papano naman may ipon na tayo. Pwede na tayong tumira kahit saan. Tapos may mga baboy pa tayo na pwedeng ibenta. Malaking halaga rin ang mga iyon. Tay, pasensya na talaga kayo ha? At hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha. Ayoko na talagang bumalik pa roon ano ba kasing dahilan? Ano bang problema? Si Sir Rendon ba? Si Sir Revon ba? Hindi ho sila. Hahanap na lang ako ng ibang mapapasukan. Hindi naman ho ako mahihirapang makakita ng ibang trabaho. May experience na ho ako. Sige, gawin mo ang tama, Alayna. Salamat to sa pangunawa niyo. Medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Malaking bagay sa kanya ang suporta ng mga magulang. Araw-araw lamang siyang masasaktan. Oras na makita niya sa tuwi na si Rendon. Mabuti na yaong umalis na siya sa kumpanya ng mga ito. Nag-away ba kayo ni Rendon? Hindi ho. Ang pagkakaalam ko na sa ibang bansa siya ngayon. Matagal na ho kaming hindi nagkita. Ang tanging nasabi niya. Magugulat iyon oras na malaman niya na umalis ka sa kanilang kumpanya. Hindi niya iyon mapapansin, Tay. Anak, sundin mo ang iyong gusto. Andito lang kami ng tatay mo. Suportado ka namin. Niyakap ni Alayna ang mga magulang. Pagbalik niya ng Maynila bukas, gagawa na agad siya ng resignation letter. Iyon ang tamang gawin para makapag-move on na siya. Hindi na siya magiging asset sa kumpanya dahil sa sakit na nararamdaman. Miss Juarez, may malilipatan ka na bang kumpanya? Tanong ng HR chief. Baka nabibigla ka lamang sa desisyon mong ito. Regular ka na rito. Maganda naman ang iyong sahod. Bakit out of nowhere itong desisyon mo? May lilipatan na akong iba, ma'am. Alam ba ni Rendon itong plano mo? Ma'am? Miss Juarez, hindi ko kasi pwedeng tanggapin itong resignation mo. Sa mga empleyado rito, natatanging ikaw lamang ang direktang minomonitor ni Rendon. Kaya kung gusto mong umalis sa kumpanya, sa kanya mo ito ibigay. Napalunok siya.
Ma'am, bakit sa kanya? Kayo ang HR chief. Kaya normal lang na sa inyo ko iyan ibigay at hindi kay Rendon. Sige, ako ang mag-aabot nito sa kanya. Muli siyang napalunok. Ma'am, hindi na kailangang malaman ni Rendon na aalis ako rito. Nakikiusap ako, ma'am. Hopeless nang muli ang pakiramdam niya. Ayoko na siyang idamay sa pag-resign ko rito. Huwag niyo nang iparating sa kanya. Bakit, nag-away kayo? Hindi ho, ma'am. Bakit ayaw mo iparating sa kanya? Magkababata kayo. Alam kong higit pa sa magkababata ang inyong tinginan sa isa't isa. Magkababata lang ho kami, ma'am. Alam mo bang ninang ako ni Rendon? Nakangiting sambot ng HR chief. Hindi lang yon, kapatid pa ako ng mama niya. Nag-iisang pamangkin ko lamang siya, kaya very close kami sa isa't isa. Wala siyang inililihim sa akin, lalo na sa'yo. Ma'am, ayoko hong pag-usapan ng ibang bagay na walang kinalaman sa pagpa-file ko ng resignation. Kagaya ho na nakasulat dyan, 1 linggo na lamang itatagal ko rito sa kumpanya. Pasensya na ho talaga. Alayna, damang-dama ko ang paghihirap ng iyong loob. Kutob ko may kinalaman iyon sa nag-uugnay sa kanya na si Marie Lucy Anilaw. Hindi ho, ma'am. Okay, sige. Hindi ko na ipaparating kay Rendon itong plano mo, pero siguradong magagalit iyon sa akin. Huminga ito ng malalim. Ipapaayos ko na ang natitira mong benefits. Makukuha mo na rin iyon sa Friday kasama ng iyong sahod. Maraming salamat ho, ma'am. Alumpihit itong tumango. Bumalik na siya sa kanyang trabaho. Tahimik siyang aalis doon. Ayaw na niya ng marami pang drama. Sa araw ng Biyernes, bumalik siya sa HR. Nakuha na niya ang kakailanganin niyang dokumento at maging ang kanyang sahod at cash benefits. Ibinalik na rin niya ang kanyang company ID. Tapos malugod itong pinasalamatan. Parang tama lang nangyaring nilisa na niya ang kumpanya. Mahigit din sa 1 taon siyang nagtrabaho roon. Mahirap man, pero kailangan niyang mag-venture sa iba para makapag-move on forward. Iyon ang tanging solusyon. Kahit na nagpadala ng resume niya sa ilang kumpanya, kailangan pa rin niyang mag-job hunting personally simula sa Lunes. Kumpiyansa naman siyang makakahanap kaagad ng trabaho sa loob ng 2 linggo. Hindi ka ba papasok? Tanong ng tiyahin. Abay, pasado na 9:00 na. May sakit ka ba, Alayna? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Umalis na ho ako roon, Chang. Ha? Mag-a-apply ho ako ngayon. Teka, bakit? Nagsawa na kasi ako roon. Nakatamaran ko ng aking nakasanayang trabaho. Wala na hong challenge. Ganoon ba? Ano naman ang sabi ni Rendon? Hindi naman ho niya dapat na malaman, Chang. Alayna, kaibigan mo yung tao. Tapos silang may-ari ng kumpanya. Hindi mo man lang siya kinausap? Hindi na ho kailangan. Baka maapektuhan sina ate at kuya sa naging desisyon mong to, Alayna. Sa kanilang asyenda kayo nakatira. Alam ho ni nanay at tatay ang naging desisyon ko, Chang. Okay, nasurpresa lang kasi ako. Aalis ka ngayon? Opo, Chang. Sana makakita ka kaagad ng mapapasukan, Alayna. Salamat, Chang. Habang nagbibihis tumunog ang kanyang cellphone. Bago sa paningin niya, pero sinagot pa rin niya. Miss Alayna Suarez? Speaking, sino sila? Tanong niya. Miss Suarez, sa Global Voice Incorporation ito. Pwede ka bang pumunta ngayon for interview? Sige ma'am, pupunta ako. See you. Na-excite siya sa tawag na iyon. Nabasa niya online ang advertisement ng kumpanya kaya nangahas siyang magpadala ng resume. 5 kumpanya ang pinadalhan niya. Ito pa lamang ang tumawag sa kanya. 12:30 siya nakarating sa Global Voice Incorporated. Kinailangan niyang maghintay ng 1 oras bago ma-interview, kaya sa kantina muna siya nagpalipas ng oras. Eksaktong 1:30,
Nakausap na niya ang tumawag sa kanya kanina. Natanggap siya. Okay naman ang offer na sahod. Kaya hindi na siya nag-inarte pa. Tinanggap niya ang alok. Maganda rin ang benefits. Kaysa naman maghintay pa siya ng iba at matenga lamang. Hindi na niya pinakawalan pa. Matatag naman ang kumpanya. Isang call center company. Sa accounting department siya. Bukas na bukas din siya pinagsisimula. Nasa panig pa rin niya ang swerte. Isang araw lamang siyang jobless. Hindi na muna siya umuwi. Minabuti niyang mamasyal. Tapos napadaan siya sa isang telecommunication network. Bumili siya ng SIM card. Isa sa paraan iyon ang kanyang pag-move on. Tuluyan na niyang pinalitan ang kanyang mobile number. Tapos tinawagan niya ang ina at masayang ibinalitang may bago na siyang trabaho. Tapos pinasave niya ang kanyang bagong number. Hindi na niya kailangang ipakiusap dito na huwag ibigay kahit na kanino ang kanyang number. Tingin naman niya, hindi mangangahas si Rendo na hingin iyon. Naging maayos naman ang 2 unang linggo ni Alaina sa trabaho. Madali niyang nakasundo ang mga kasamahan. Iyon nga lang, ang kanilang schedule, rotational. Sa pangatlong linggo niya, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ang kanyang pasok. Ready naman siya sa ganoon. Bago sa kanya pero game siya. Bago pa man niya tinanggap ang trabahong iyon, alam na niyang rotational ang schedule ng kanyang pasok. Ang kainaman naman, may night differential sila. Good morning, Chang. Bati niya. Alaina, galing dito kagabi si Rendon. Ho? Kaaalis mo lang naman dumating naman siya. Hindi man niya sabihin, galit siya. Halata sa kanyang kilos eh. Nahigit niya ang paghinga. Hinihingi nga niya ang bago mong number pero hindi ko ibinigay. Sinabi kong hindi ko alam. Kagabi pa nga ako kinakabahan. Baka madamay sina ate sa naging desisyon mo, Alaina. Umalis na nakakuyom ang mga kamao. Hayaan niyo siya, Chang. Sana kasi nagpaalam ka sa kanya ng maayos. Chang, kung sakaling bumalik siya, kayo nang bahalang dumispatcha sa kanya. Matutulog ho ako buong araw. Huwag niyo ho akong gisingin. Pagising ko na lang mamaya ako kakain. Saka pwede niyo ring sabihin sa kanyang lumipat ako ng tirahan. Sige, sige. Salamat, Chang. Pumasok na si Alaina sa kwarto para magpahinga. Ang seste, kahit napuyat siya, ang katotohanang pumunta roon kagabi si Rendon ay naging dahilan para manatiling gising ang kanyang diwa. Leave me alone. Hindi niya alam kung anong oras siya nakatulog, pero nagising siya dakong alas 2:30 ng hapon. Nakaramdam siya ng pagkagutom, kaya lumabas siya ng silid at dumiretso sa komedor. Sumandok siya ng makakain. O, gising ka na pala. Medyo maaga pa kaya pagkatapos kong kumain matutulog uli ako, Chang. O sige, magpakabusog ka. Iniwan siya nito kaya itinuon na niya ang pansin sa pagkain. Katatapos lang niyang kumain na magkaroon siya ng hindi inaasahang bisita. Ang dati nilang HR chief sa kumpanya ni Rendon, tiyahin nito at ninang. Ma'am, paano niyo nalaman tong sa amin? Sa file mo sa kumpanya. Bakit kayo napasugod? Ang laki ng problema ko ngayon, Alaina. Galit na galit sa akin si Rendon nang hinayaan kitang umalis sa kumpanya na wala siyang kaalam-alam. Sorry to hear that, ma'am. Alaina, ako naman na makikiusap sa iyo ngayon. Pinagbigyan kita, kaya umaasa akong pagbibigyan mo rin ako. Ma'am, kung may kinalaman man iyan kay Rendon, pasensya na ho, pero hindi ko kayo mapagbibigyan. Alaina, nakikiusap ako. Mag-usap kayo ng maayos. Kung ano man ang problema niyo, daanin niyo sa matinong pag-uusap. Marami siyang nabulyawan kahapon sa trabaho. Oras na magpatuloy ito, disaster na ang mangyayari. Huminga si Alaina ng malalim. Sige ho, kakausapin ko siya, ma'am. Pero huwag doon sa opisina niya para hindi kayo mabulabog. Papupuntahin ko siya rito ngayon din mismo. Huwag na ho, tanggi niya.
Isaan? Doon ho sa seawall ng MOA. Binanggit niya ang pangalan ng isang restaurant. Sa tapat lang ho niyan, hihintayin ko siya roon ng 4. Pero maraming tao roon, Alayna. Hindi naman ho siguro siya magwawala doon. Sana nga. At kahit na naroon pa, may tinawagan ito. Magkikita kayo. Ano? O sige, sasabihin ko sa kanya. Okay, bye. Ingat. Ano hong sabi? Tanong niya. Magbihis ka na raw. Dadaanan ka niya rito. Papunta na siya. Sige. Minabuti niyang mag-ayos na. Akala niya ay umalis na ang bisita. Pero hindi pa. Hihintayin raw nitong dumating si Renton. Hindi naman magkamayaw ang kanyang tiyahin sa pag-istima ng babae. May kumatok. Si Renton na iyan. Ang tiyahin niya nagpatuloy sa lalaki. Nagsalubong kaagad ang kanilang paningin. Nilapitan naman ito ng kanyang bisita. Renton, mag-usap kayo ng maayos ha? Sige tita, sagot nito. Chang, aalis na muna kami. Paalam niya. Mag-ingat kayo. Nakita niya ang isa pang kotse. Walang dudang sasakyan iyon ng tiyahin ni Renton. Sumakay siya sa kotse ng binata. Ilang sandali pa papalayo na sila roon. Wala silang imikan. Hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin. Kailangan makauwi ako ng 7. May pasok pa ako, sabi niya. Hindi siya nito sinagot. Pero nagulat siya nang makitang sa isang motel sila tutuloy. Pero napagkuro niyang mainam nga roon at kahit magsigawan sila, wala siyang magiging problema. Pero hindi niya maiwasang kabahan. Oras bang subukan itong halikan siya, makakatanggi ba siya? Iyon ang gumugulo sa kanyang isipan. Suliranin na hindi niya masagot ng tama. Hinawakan siya nito sa kamay, pero tinabig niya iyon. Kusa siyang bumaba ng kotse hanggang sa pumasok sila ng silid. May upuan doon kaya pinili niyang doon maupo. Bakit ka umalis sa kumpanya? Tanong nito. Nagsasawa na ako roon. Anong klaseng dahilan yan ha, Alayna? Kinumbinsi mo pa si tita na huwag ipaalam sa akin ang pag-alis mo roon. Tapos nagpalit ka pa ng number. Sige, kumbinsihin mo akong talagang nagsawa ka na sa pagtatrabaho roon. Marahan siyang napailing. Wala na ako roon, Renton. Let me move on. Mahirap pang intindihin yon. In the first place, ayaw ko naman talaga magtrabaho roon dahil lubog na kami ng utang na loob sa pamilya niyo. Hindi ko matatanggap ang dahilan mong yan, Alayna. Di bahala ka kung ayaw mong maniwala. Bakit ka nagpalit ng number? Ninakaw ang cellphone ko. Bumalik ka sa kumpanya. Hindi na po pwede, Renton. Maiba na akong trabaho. Alayna, wala akong pakialam kung may bago ka ng trabaho. Ang gusto ko, bumalik ka sa kumpanya namin. Doon ka nararapat. Huwag ka ngang isip bata, Renton. Ikaw ang nag-iisip bata, Alayna. Hindi mo sinasabing ang tunay na dahilan kung bakit ka biglang nag-resign. Nasabi ko na ang dahilan ko, Renton. Hindi ko na dapat ulit-ulitin pa. Wala akong pakialam kung ayaw mong maniwala. Malalaman ko rin yan. Naalarma si Alayna nang makitang hinubad nito ang damit. Mabilis nitong isinunod ang pantalon. Abot-abot ang paglunok ni Alayna. Gusto niyang tumakbo pero hindi nakiayon ang kanyang mga paa. Nanatili lamang siyang nakaupo. Halika! Hinila siya nitong patayo. Nagsimula ng manginig ang kanyang mga tuhod. Kasunod niyon ikinulong siya nito sa mga braso at mariing hinalikan sa labi. Ayaw niyang tugunin pero may sariling isip ang kanyang mga kamay at labi. Habang lumalalim ang paghalik sa kanya ni Renton, nagsimula ng pumatak ang kanyang luha. Ayaw niya ng ganoong sitwasyon. Mahina siya sa halik ng lalaki na naghahantad ng tunay niyang saloobin dito. Alayna, lubayan mo na lang ako, Renton. Nakikiusap ako. Ayoko. May nobya ka na. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito. Natahimik si Renton habang nakakulong siya sa mga braso nito.
Marahan silang naupo sa gilid ng kama habang nakakulong pa rin siya sa mga braso nito. You go on with your life, Rendon. Hindi mo na ako kailangan. Hayaan mo na ako. Huwag mo nang pahirapan pa ang aking damdamin. Sorry, Alaina. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Sa pagkakataong iyon, humagulhol na si Alaina. Iyon ang una at huling beses na ipagkanulo niya ang sarili sa lalaki. Basta lang siya nitong niyakap. Nakontento naman ang pakiramdam niya sa comfort na ipinadama sa kanya ni Rendon. Subalit batid niyang panumandalian lamang iyon. Sandali lang at ihahatid na kita. Akma itong tatayo, pero siya na mismo ang gumawa ng unang kilos. Siniil niya ito ng halik na tinugo naman ng binata. Naging agresibo siya na tinapata naman ito. Walang masama kung sa huling pagkakataon ay gagawin nila iyon. Nagkabuhay na ang mga daliri ni Rendon. Isa-isang tinanggal ang kanyang mga saplot sa katawan. At sa ilang sandali lang kagaya nito wala na rin siyang suot. Lililukin niya sa isipan ang sandaling iyon. Gagawin niya ang inspirasyon. Bawat hagod ng mga daliri ng binata ay nagdudulot sa kanya ng ibayong kasiyahan. Ang importante ay ang kaligayahang maipadama nito sa kanya. Tutal naman, pagkatapos niyon, kaniya-kanya na silang pagharap sa kanilang mga kinabukasan. Hindi niya maipaliwanag at maisalarawan ang kaligayahang ipinadama sa kanya ni Rendon. Batid niyang isang pamamaalam na iyon sa kanilang relasyon na sa simula pa wala namang linaw kung ano ang kahahantungan. Pareho nilang habol ang paghinga matapos nilang marating ang rurok ng kaluwalhatian. Wala silang imikan pero batid niyang pareho nilang ninamnam ang sarap ng kanilang pinagsaluhan. Sa isipan ni Alaina, iyon na ang huli. Hinding-hindi na masusundan pa. Nagpakabaliw lang sila sa mga sandaling iyon. Batid niyang makikita pa rin sila ni Rendon. Posibleng mangyari iyon dahil nakatira sila sa asyenda ng mga ito. Pero sisiguraduhin na niya ang distansya sa lalaki. Magiging kaswal na lamang sila sa isa't isa. Pero ang masigit pa roon, napaka-imposible na. May kanya-kanyang direksyon na silang tinatahak. Nagawang maituon ng husto ni Alaina ang pansin sa mga nagdaang araw. Sa pagiging abala sa trabaho at palipat-lipat ng shifting. Moving forward na talaga siya. Ni hindi na nga niya halos magawang makauwi sa kanila. Ang mga magulang niya ang lumuluwas para mabisita siya na ikinatuwa niya. Tungkol kay Rendon, hindi siya nagtatanong sa kanyang ama't ina. Wala ring nagbibigay sa kanya ng balita. Malaking pabor iyon sa kanya. Walang distraction. Batid niyang masaya naman sa kasalukuyan ng lalaki. 4 na buwan na siya sa trabaho. Ang bilis ng paglipas ng mga araw. Adjusted na ang katawan niya sa 3 shifting. Nakita niya ang regalo sa kanyang bag ni Rendon. Hindi pa niya nagagamit iyon. Nagdesisyon siyang gamitin na iyon. Sa mga mata ng iba, ordinaryong bag lang iyon at hindi mahal. Pero sa taong marunong tumingin, napapatingin sa bag niya. Meron pang ang isang babae sa mall na lumapit sa kanya at tinanong kung saan niya nabili iyon. Regalo sa akin ng isang kaibigan. Sagot niya, wala niyan dito sa Pilipinas, miss. Ang swerte mo naman at meron ka niyan. Isa ito sa 10 bag na inilunsad noon bilang ultimate collection. Walang dudang ang yaman ng kaibigan mong yun para bigyan ka ng bag na ganyan kamahal. Mayaman nga siya. Sang-ayon niya. Ang swerte mo? Yes, I know. Miss, oras na gusto mong ibenta yan. Inform me. Sabay abot sa kanya ng tarheta. I don't mind having a second-hand bag. Ingatan mo yan. Okay, I will. Sa isipan niya, wala siyang planong ibenta ang bag na iyon. Remembrance iyon sa kanya ni Rendon. Batid niyang mamahalin iyon. Pero wala siyang balak na alamin kung magkano ang presyo niyon. Hindi na iyon mahalaga sa kanya. Pagkatalikod ng babae, lumakad na rin siya. May nakita siyang trash bin.
Inilagay niya roon ang tarheta na hindi man lang niya binasa ang nakasulat. Papasok na niyon siya sa trabaho. 2 p.m. hanggang 10 ng gabi ang shift niya. Pero hindi niya maiwaglit sa isipan ang sinabi ng babae na ang bag niya ay isa sa 10 inilunsad bilang ultimate collection. Patunay lamang iyon na hindi biro ang halaga ng bag niya. Lalo tuloy siyang na-curious sa halaga niyon. Sumagi tuloy sa isipan niya si Rendon Venezuela. Wala na talaga siyang balita sa lalaki. Huling pag-uusap nila ay noong ihatid siya ng sunduin sa kanila. Kakatuwang sitwasyon iyon. Niwala silang imikan hanggang sa makababa siya ng kotse. Subalit malaking pabor naman iyon sa kanilang dalawa. Walang tensyon, maayos silang naghiwalay. Pumasok siya noon sa trabaho na panatag ang pakiramdam dahil batid niyang wala na siyang magiging problema pa sa binata. Kung anuman ang naging ugnayan nila noon, hindi niya matatawag na lang na things of the past. Pwede pa naman silang maging civil sa isa't isa. Malaki pa naman ang posibilidad na magtapat ang kanilang mga landas. Pero kung kailan iyon, hindi niya alam. Time will tell. Kahit na papano matatag na siya, masaya siya kahit na single. Saka hindi naman niya kailangan ng partner para maging masaya. Hindi naman nakadepende sa nobyo o asawa ang kaligayahan dahil para sa kanya, ang kaligayahan ay nasa paligid lang. Bakit, Tay? Namimiss niyo ko, no? Pagbibiro niya sa ama. Akala ni Alay na ay nanay niya ang nasa kabilang linya. Oo naman, anak. Miss ko na rin naman kayo ni nanay, Tay. Alay na? Birthday ni Rendo next week. Ah, oo nga pala, Tay. At imbitado tayo. Saka sabi ni Rendon kung pinahahalagahan mo pa raw ang pagkakaibigan niyo, darating ka sa kanyang kaarawan. Pumunta siya riyan, Tay? Tanong niya. Nagkita kami kanina, kaya nga tinawagan kita. Imbitado lahat ng mga tauhan dito sa asyenda, kahit na mga anak. Kaya Alay na, uwi ka ha, makikiisa tayo. Sabado naman ang kanyang kaarawan, malaking piging yun. Kailangan ko ba talagang pumunta, Tay? Kaya nga ako na mismo ang kumakausap sa iyo ngayon, Alay na. Sige, Tay, uuwi ako. Salamat, anak. Walang problema, Tay. Medyo matagal na rin akong hindi nakakauwi riyan. Asahan niyo ho ang pagdating ko. Sige, anak. Tay, thank you for calling. Nawala na sa linya ang kanyang ama. Hindi naman usapin sa kanya ang pagpunta sa kaarawan ni Rendon. For old time's sake, gagawin niya iyon. Kahit na papano naman, meron silang pinagsamahan. Para hindi mabitin sa pag-uwi sa kanila, nag-file siya ng 3 days vacation leave. Itinama niya sa araw ng Biyernes, Sabado at Lunes. Pero uuwi na siya sa Biyernes pa lang. Tapos Lunes na ang balik niya ng Maynila. Ready na siya sa muling pagtatapat ng mga landas nila ni Rendon. Sisiguraduhin niyang sa pagkakataong iyon, wala na siyang nararamdaman dito. Wala na siyang dapat na ikabahala. Kailangan na lang nilang maging civil. Tanghali na nang nakarating si Alayna sa kanila. Nasurpresa nga ang kaniyang mga magulang. Ang alam na mga ito bukas pa siya uuwi. Kaagad naman siyang hinaina ng ina na makakain. Katatapos lang ng mga ito nang dumating siya. Paano ang trabaho mo? Nag-leave ako, Tay. Sa Martes pa uli ang pasok ko. Matagal din akong hindi nakauwi rito. Susulitin ko naman ang pagstay. Mabuti naman kung ganoon. Samahan mo ako mamayang mamalengke, ha? Sige, Nay. Pagkatapos kumain, tumungo siya sa kanilang babuyan. Marami na namang alaga ang kanyang mga magulang. Ang kainaman lang, kahit na nagtatrabaho sa asyenda ang kanyang ama, pinayagan naman itong mag-alaga ng mga baboy. Dagdag kita nila. Kung tutuusin, hindi lang naman sila sa asyenda ang may babuyan.
Kaninang umaga kinuha na ang 8 baboy na binili para sa piging mamaya sa mansyon, sabi ng kanyang ina na nilapitan siya. Naroon pa sa loob ang checking ipinambayad. Idadaan natin iyon mamaya sa bangko para ma-deposit. Marami talaga sigurong bisita si Rendon, no, Nay? Abay, oo. May bali-balita kasing bukas na rin ipahahayag ang pagpapakasal niya. Wala naman kaming ideya ng tatay mo kung sino ang kanyang nobya. Kaswal niyang tinanggap ang balita. Sumagi na sa isipan niya si Marie Lucy Anilaw. Ito lang naman ang napapabalitang nobya ni Rendon. Maliwanag kung ganoon na magkakatuluyan ng mga ito. Alam mo? Tanong ng ina. Kung sino ang nobya niya, Nay? Oo. Hindi ko ho alam. Marahang tumango ang kanyang ina. Tayo nang umalis, baka hindi pa tayo umabot sa bangko. Yaya sa kanya ng ina makaraan ang ilang sandali. Tapos mamalengke na tayo. Sige, Nay. Sa bangko sila unang tumuloy. Plano pa sanang mag-withdraw ng ina pero pinigilan niya ito. Imbis na dumiretso sa palengke, dumaan sila sa mall para magmeryenda. 5:00 na silang pumunta ng palengke. Ulam na lamang ang kanilang bibilhin dahil ang mga groserya nabili na nila sa supermarket. 6:00 na silang nakarating sa bahay. Naabutan na nga nilang nagsasaing ang kanyang ama. Masaya silang naghapunan sa gabing iyon. Pero nang mapag-isa sa kanyang silid, abot-abot ang paghinga ni Alayna. Naapektuhan siya sa nalamang bukas ay ipakikilala ni Rendon sa kanila ang babaeng pakakasalan nito. Kailangang pumunta siya. Patutunayan niya sa sarili na tanggap niya ang katotohanan iyon. Alayna, mauuna kami ni tatay mo sa mansyon ha. Kailangan naming tumulong doon. Sumunod ka na lamang. Dapat naroon ka na bago mag 7:00. Sige, Nay. O siya, aalis na kami. Ingat ho kayo. Kaya hayun, naiwan siyang mag-isa sa bahay. Dahil walang magawa, minabuti niyang linisin ang kural ng mga baboy. Nakailang balik din siya sa poso. Masasabi niyang nag-enjoy siya. Matagal din niyang hindi ginagawa iyon. Tapos binigyan niya ng kangkong ang mga ito. Hindi sila gumagamit ng feeds. Puro gulay ang pinakakain nila. Kaya malaki ang kanilang natitipid sa pagkain. Tumutubo sila ng malaki. Pero pag ang nanay niya ang nagpapakain, niluluto pa ang mga dahon ng gabi at kangkong. 5:00 na siya bumalik sa bahay at naligo. Kailangan na niyang mag-asikaso. Nagbihis siya ng akma sa okasyon. Hindi naman siya nagpaganda. Hindi na kailangan iyon. Gusto lang niyang maging presentable. Dala niya ang sariling flashlight nang lumakad na tungong bahay ng mga Venezuela. Malayo pa lang siya naririnig na niya ang malakas na tugtog. Ganoon naman sa tuwina pag may okasyon sa mansyon. Ang ganda na natin ngayon, Alayna. Salubong sa kanya ng ilang kakilala. Oo, blooming. Napatigil siya sa umpukan ng mga ito. Tauhan din sa asyenda. Kumusta kayo? Pasensya na at bihira na akong makauwi rito. Nasa Maynila kasi ang aking trabaho. Sanay naman siyang makipagkwentuhan sa mga ito. Alayna, kilala mo ba ang nobya ni Sir Rendon? Hindi. Akala namin kilala mo. Wala kasi kaming idea. Saka kayong dalawa naman ang magkaibigan. Ngayong gabi raw kasi i-announce ang kanilang pagpapakasal. Siguradong bridesmaid ka. Napangiti na lamang si Alayna. Halos lahat ng mga tauhan sa hasyenda ay naroon. Hindi na siya pumasok sa mansyon. Naghanap na lamang siya na makakaumpukan. Liban sa kanila, may mga bisita na ring dumating. Sinalubong ng mga magulang ng celebrant. Hindi na siya nag-abalang lumapit sa mga ito at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang HR chief na tiyahin ni Rendon. Bago pa man siya nakalapit dito, nagkonekta na ang paningin nila at nilapitan siya. Magandang gabi, ma'am. Bati ni Alayna.
Akala ko hindi ka darating. Nag-leave talaga ako para makapunta, ma'am. Abay, mabuti naman kung ganoon. Kumusta naman ang trabaho mo? Okay naman, ma'am. O siya, sige, maiiwan na muna kita ha. Meron akong aasikasuhin. Sige, ma'am. Nakita niyang pumasok ang babae sa bahay. Napansin niyang 3 ang buffet table. Hindi birong piging iyon. Umaapaw sa pagkain. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga bisita at hindi siya nagulat na makita ang kanilang mayor kasama ang asawa at ang anak ni si Maria Lucy Anilaw. Marami ng bisita pero hindi pa lumalabas ang birthday celebrant, subalit di kalaunan lumabas din si Rendon. Naging hudyat iyon para kantahan ito ng pagbati ng mga naroroon na may kasama pang palakpak. Maging si Alaina ay nakikanta na rin. Pagkatapos niyon, nilapitan nito ang mesang kinaroroonan ng pamilya ni Mayor Anilaw kung saan naroon din ang mga magulang nito. Naging hudyat iyon para lumapit sa bawat mesa ang binata, samantalang tumutok naman ang paningin niya rito. Nakaramdam tuloy siya ng pangungulila sa lalaki. May panghihinayang sa kanyang dibdib, pero tanggap naman niya ang katotohanang imposibleng maging sila. Kaibigan lamang ang tingin nito sa kanya, kahit na kung ilang beses nang may nangyari sa kanila. Alaina, kumusta? Tanong nito. Happy birthday, Rendon, bati niya. Mabuti naman at nakarating ka. Birthday mo kaya? Nag-leave pa nga ako sa trabaho eh. Wala man lang kiss? Sabay turo nito sa pisngi. Naglalaro ang ngiti sa labi. Sige na, birthday ko naman. Loko-loko ka talaga. Mamaya ha? Sige, mamaya. Wala ka pang foods? Maya-maya ako kukuha. Sige. Bago ito lumipat sa kabilang mesa, kinindatan siya ng lalaki. Nagwala naman ang puso niya. Huminga na lamang siya ng malalim. Napatingin siya sa 3 buffet table. Mahaba ang pila. Tapos nakita niya ang ama. Tumayo siya para makita nito. Wala ka pang pagkain? Tanong nito. Mamaya na, tay. Naroon sa loob ang nanay mo. Marami kasing inaasikaso roon. Hayaan na natin siya roon, tay. Anak, ngayong gabi pala talaga i-a-announce ang pagpapakasal ni Sir Rendon, kaya ganito karangya ang piging na inihanda. Sabi nga ho nila, tay. Pero walang nakakaalam kung sino ang nobya niya. Hayaan niyo ho, tay. Malalaman natin mamaya. Sabay na rin silang kumuha ng pagkain ng kanyang ama. Patapos na silang kumain na magsalita ang kanilang Sir Ribbon. Umalingaw-ngaw sa paligid ang boses nito. Habang nagsasalita, katabi nito ang asawa at ang celebrant. Nag-iisang anak lamang namin si Rendon. Siyempre bilang magulang, we want the best for him. Noon nadidiktahan namin siya, pero ngayon meron na siyang sariling pag-iisip. Nag-mature na, kung ano ang gusto niya, nirerespeto namin. 2 weeks ago, formal niya kaming kinausap. Gusto na raw niyang pakasalan ng babaeng mahal niya. Hindi naman kami nabigla. Aba, gusto na rin naman naming magkaapo. Nakangiti nitong sambot na sinabayan naman ng tawa ng mga naroroon. At may kasama pang palakpak. Sinabi niya sa amin kung sino ang babaeng nagpapatibok ng kanyang puso. Mahal na mahal daw talaga niya. Hindi raw siya mabubuhay oras na tuluyan itong mawala sa kanya. Kaya napakaswerte ng babaeng iyon at handang ialay ni Rendon ang kanyang buhay at sana ganoon din siya sa aming uniko iho. Tahimik lamang na nakikinig si Alaina pero gusto niyang umalis na roon. Subalit oras na gawin niya iyon, ipapahamak lamang niya ang sarili. Habang nagsasalita ang kanilang Sir Ribbon, tutok na tutok ang paningin niya sa mag-anak. Wala naman siyang masabing masama sa mag-asawa. Maganda ang pakikitungo ng mga ito sa mga tauhan. Ibibigay ko ng sandali kay Rendon para maipakilala niya sa inyo ang babaeng magiging Mrs. Rendon Venezuela. Damang-dama na ni Alaina ang excitement ng lahat,
Gusto nang makilala kung sino ang babaeng pakakasalan nito, samantalang kagatlabi naman siya. Damang-dama na naman niya ang sakit, batid niyang pagsisisihan niya ang pagpunta niya roon. Subalit imbis na kunin ni Rendon ang mikropono sa ama, bigla itong tumakbo palapit sa mesa nila. Marami tuloy ang nagtaka. Napalunok naman si Alaina. Kinakabahan, hinawakan siya nito sa kamay at pinatayo. "Siya ang babaeng aking pakakasalan," sigaw ni Rendon na kahit walang mikropono, dinig sa paligid ang boses. Si Alaina ang magiging Mrs. Rendon Venezuela. Kasunod niyon, ikinulong siya nito sa mga braso at mariing hinalikan sa labi. Hindi makapaniwala si Alaina sa bilis na mga pangyayari. Naliliyo siya sa halik ng binata, pero hindi nalingid sa kanya ang maugong na palakpakan ng mga taong nasa paligid nila. Habang magkalapat ang mga labi nila, hindi na niya napigilan ang pagpatak ng luha. Akala talaga niya siya lang ang nagmamahal dito. Talagang sinorpresa siya ni Rendon. Narinig naman niya ang ipinahayag ng ama ng binata. Tanggap siya ng mga magulang nito. Hindi naging usapin ang katayuan nila sa buhay. "Rendon, Alaina, tama na yan!" Natatawa ang boses na iyon ng ama ng lalaki na umalingaw-ngaw sa paligid. "Naiinggit na kami sa inyo." Nagtawanan ang mga bisita. "Asar ka," sabi niya sabay kurot. Sa tagiliran nito, "Pasensya na talaga kung nasaktan kita ha, hindi ko naman iyon sinasadya." Seryosong sambot ni Rendon. "Magkaibigan lang kami ng babaeng pinagsesilosan mo, pero kalimutan na natin yun. Sa Lunes magpapakasal tayo sa munisipyo. Si Mayor Anilaw ang magkakasal sa atin. Tapos aasikasuhin natin ang pagpapakasal sa simbahan." "Agad-agad?" tanong niya. "Namimiss na kasi kita eh. Punta tayo mamaya sa kubo ha." "Sige." Ang mga sumunod na sandali, ipinakilala siya ni Rendon sa mga bisitang hindi nakakakilala sa kanila. Ilan na sa mga ito ay nagpresentang magiging ninang at ninong nila, at sa gitna ng kasiyahan, umiskapo sila para tumungong kubo. Hindi pa man sila nakakapasok kung ilang beses na naglapat ang kanilang mga labi. Sa gabing iyon, ibang-iba ang magiging resulta ng kanilang pagniniig. Sinabi na sa kanya ni Rendon na hindi na ito gagamit ng proteksyon. Sa pagkakataong iyon, pareho ng hantad ang nararamdaman nila sa isa't isa.